Kieran! Kieran! Naiinis na binatukan ni Kieran ang kaibigang si Jose sa walang tigil nitong pagtawag sa pangalan niya. Gago ka ba, Jose? Ang lapit ko lang sa'yo, sigaw ka pa ng sigaw. Bakit ka ba nagmamadalit nagsisisigaw ha? Singhal niyang tanong sabay sindi sa hawak niyang sigarilyo. Kasi yung nanay mo, umuwi. Excited nitong balita na parang nanay nito ang dumating. Binaliwala ni Kieran ang sinabi ni Jose. Itinuon niya ang tingin sa bagong tindera ni Aling Susing at marahan niyang hinawi ang mahaba at nakalaylay niyang buhok na abot hanggang balikat. Hi miss, ako nga pala si Kieran. Ano pangalan mo? Swabe niyang tanong. Bahagyang umiti ang babae. Malinaw na nagustuhan nito ang ibinigay niyang atensyon. Magpapakilala na sana ito, ngunit bigla siyang hinila ni Jose palayo sa tindahan. Dahil sa gulat, nabitiwan niya ang sigarilyong kakabili lang niya. Lintik naman, Jose. Ang bastos mo. Hindi mo ba nakitang may kausap ako? Huwag mo nang kausapin yan. Umuwi ka muna sa bahay mo at mas maganda ang kasama ng nanay mo kaysa sa bagong tindera ni Aling Susing. Bulong nito na parang ayaw iparinig sa babae ang sinabi. Binawi ni Kieran ang braso sa kaibigan at tumigil sa paglalakad. Paano mo nasabing nanay ko dumating? Kilala mo ba siya? Hindi ko nga matanda ng itsura niya eh. Ikaw pa kaya? Sabi ni inay, nanay mo raw talaga yung dumating, pre. Hindi mo ba kilala ang nanay mo? Gulat nitong tanong na nagpalaki lalo sa mabilog nitong mga mata. Kilala ko nanay ko, pero matagal ko na siyang hindi nakikita at matagal na rin niya akong kinalimutan. Simula nang magkaroon ako ng malay sa mundong to, iilang beses ko lang siya nakita. Kahit anong okasyon, hindi siya nagpapakita. Noon, sabik na sabik akong makita siya. Pero iba na ngayon. 27 na ako. Kaya ko nang mabuhay kahit wala siya. Hindi napigilang sabi niya. Alam ko maibalidad ka sa buhay, Kieran. Pero umuwi ka muna. Alamin mo kung sino ang kasama ng nanay mo. Baka kapatid mo yun. Ilakad mo ko. Napilitang umuwi si Kieran para lamang tigilan ni Jose. Iniwan niya ito sa labas ng bahay nang makarating doon. Pagpasok pa lang, nakita niya agad ang isang babaeng nakaupo sa lumang sofa sa sala na parang pag-aari nito ang buong lugar. Tuwid ang likod at naka-cross legs habang maingat nitong binubuklat ang magazine na hiningi pa niya sa katrabaho niya. Walang emosyong makikita sa mukha ng babae, pero ramdam dito ang presensyang hindi basta-basta. Matapos siyang lumapit at inagaw rito ang magazine, saka yun ibinalik sa dating lalagyan sa ilalim ng center table. Hindi pa niya nabubuksan lahat ng pahina niyon. Inunahan pa siya nito. Sino ka? Anong ginagawa mo sa loob ng bahay ko? Hindi alam ni Kieran kung dapat siyang matakot o humanga sa paraan ng paglingon ng babae sa kanya. Marahan lang nitong ginalawang ulo, pero nasa mga mata nito ang otoridad na dapat katakutan, at nasa mukha rin nito ang gandang dapat hangaan. Tinatanong kita, miss, sino ka at anong ginagawa mo sa bahay ko? Muli niyang tanong sa babae. You're not in a position to interrogate me, mister. Kilabot ang naging hatid sa kanya ng malamig at tila walang emosyong boses ng babae. Ngunit dahil may malakas din siyang personalidad, hindi siya nagpatinag dito. Imbes na umatras, umupo siya sa katapat nitong upuan nang hindi inaalis ang eye contact dito. Walang paalam kang pumasok sa bahay ng may bahay. Ako may-ari nito at nasa akin ang lahat ng karapatan para tanungin ka. Sino ka at anong ginagawa mo sa loob ng bahay ko? No one has the courage to question me. Don't force me to show you why. Tumawa si Kieran, kahit malinaw na hindi niya nagustuhan ang sinabi nito, na para bang may bahid ng utos na tumahimik siya. Ayaw mo rin lang na tinatanong kita, mabuti pang lumayas ka sa pamamahay ko. Tumayo si Kieran at lumapit sa babae. Walang paalam niya itong hinawakan sa braso sa kahinila. You don't know what you're doing. No one has ever laid a hand on me without my consent. Let me go before you regret it. Alam ko ang ginagawa ko. Lumayas ka dito. Shit! You'll pay for this. Naramdaman ni Kieran na tila walang lakas ang katawan ng babae, kaya napaluhod ito sa sahig. Bahagya siyang nakonsensya kaya hindi niya binitiwan ang braso nito. Sa ganoong paraan, hindi ito tuluyang malulugmok sa sahig, pero ipinakita pa rin niyang baliwala yun sa kanya. Ang talas ng dila mo magsalita, wala ka naman palang ibubuga. Kung magyayabang ka sa harapan ko, siguraduhin mo kaya mo. Hindi yung puro kasalita lang. Tingnan mo ngayon, nakaluhod ka sa harapan ko. Masama siyang tiningnan ng babae, pero ngumisi lang siya. Kung matigas ito, mas matigas siya. Hindi siya papayag na bastusin ito sa sarili niyang pamamahay. Kieran, anong ginagawa mo?
Sigaw ng isang boses na lumabas mula sa silid niya. Nagmamadali itong lumapit sa kanila at inalis ang kamay niya sa braso ng babae. Ayos ka lang ba, Eloise? Nag-aalala nitong tanong, saka inalalayang tumayo ang babae at ibinalik sa upuan. Eloise lang pala ang pangalan mo, hindi mo pa sinabi kanina. Nagyabang ka pa. Yan tuluyan na pala mo. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan, Kieran. Masama siyang tiningnan ng ginang na walang iba kundi ang kanyang ina. Bahagyang may kulubot na ang mukha nito, pero tandang-tanda pa rin niya ang itsura ng babaeng nang iwan sa kanya. Natawa na lang si Kieran dahil hanggang ngayon, wala pa rin itong ipinapakitang kahit anong pagmamahal sa kanya. Matagal siya nitong iniwan, at bigla na lang itong susulpot na parang wala itong pagkukulang sa kanya. Hindi rin siya masisisi kung ganito ang pakikitungo niya sa sariling ina, dahil hindi ito nagpakaina noong panahong kailangan niya ito. Bakit? Sino ba siya? Sino ka ba? Normal na tanong lang yun, pero ramdam niya ang bigat sa dibdib at hinanakit para sa nanay niyang binaliwala siya ng maraming taon. Hindi ko kayo kilala. Umalis na kayo rito. Dugtong pa niya. Naging mahinahon ang tingin ng nanay niya nang muli itong tumingin kay Eloise. Gusto mo bang maghanap ako ng bago nating matutuluyan? It's exhausting. I need a moment of rest, Nani Adaya. Nagkaroon ng haka-haka sa isip ni Kieran nang marinig ang tawag ni Eloise sa nanay niya. Para sa kanya, ang nani ay pinasosyal na tawag sa salitang nanay. Iniisip niyang anak ito sa ibang lalaki ng nanay niya. Sige, magpahinga ka muna sa kwarto. Inalalayan ni Adaya ang babae patungo sa silid ni Kieran, pero kaagad na humarang ang binata sa unahan ng mga ito. Walang paalam kayong pumasok sa bahay ko. Papasok pa kayo sa kwarto ko. Ang swerte nyo naman. Kieran, bahay ko rin ito. Pinagtulungan namin itong itayo ng tatay mo noon bago pa kami maghiwalay. Mahina ang tugon ni Adaya. Sa pagkakaalam ko, 2 lang kami ni tatay sa bahay na to. Pero nang mamatay siya, ako na lang ang naiwan dito. Hindi ko matandaan na may isang inang tumira dito sa loob ng 20 taon. Napansin ni Kieran ang sakit na dumaan sa mga mata ng nanay niya, pero hindi siya nagpatinag. Patuloy pa rin siyang nagmamatigas na paalisin ng mga ito. Kieran, mamaya ko na ipapaliwanag ang lahat sa'yo. Hayaan mo munang magpahinga si Eloise sa kwarto mo. Walang ibang kwarto rito na pwede niyang tulugan. Ngumisi si Kieran kay Adaya bago niya pinagmasdan si Eloise. Wala siyang nakikitang problema sa babae. Mukhang malakas naman ito at hindi kailangan ng pahinga. Bakit kailangan kong problemahin ang problema niyo? Dumating kayo rito na basta na lang. Tapos ngayon aabalahin niyo pa ako. Aagawan niyo pa ako ng kwarto. Umalis na kayo rito bago ko kayo kalad-karin palabas. Taboy niya sa dalawa. Kieran, please. Kahit ngayong araw lang, hayaan mo kaming manatili rito. Magpapahinga lang si Eloise at aalis na rin kami. Nakikiusap na sabi ni Adaya. Nanatili ang pagmamatigas ni Kieran. Hindi siya nakinig sa nanay niya at sa dahilan nito. Wala akong nakikitang problema sa... Eloise! Sigaw ni Adaya na nagpaputol sa sasabihin ni Kieran. Nagulat siya nang biglang nawalan ng malay si Eloise. Sinikap ng nanay niyang alalayan ng babae, pero natumba ito sa sahig. Humugod siya ng malalim na hininga at napakamot sa ulo. Siguro masama talaga ang pakiramdam ng babae, pero hindi lang pinapakita dahil mataas ang tingin nito sa sarili. Ngayong araw lang ako papayag na manatili kayo rito. Sabi niya at nagkusang buhatin si Eloise papasok sa kwarto niya. Pagpasok sa silid, bahagya pa siyang nagulat nang makitang malinis at maayos ang mga nagkalat na gamit doon. Marahil yun ang inaasikaso ng nanay niya kanina kaya wala ito nang dumating siya. Dahan-dahan mo siyang ibaba sa kama. Nag-aalalang utos ni Adaya. Hindi nagdahan-dahan si Kieran nang ibaba si Eloise sa kama. Wala naman itong malay at hindi nito mararamdaman ang sakit kung ibabagsak niya. Kieran, mag-ingat ka naman! Kaagad na sinuri ni Adaya ang katawan ng babae na para bang sobrang laki ng kasalanan niya. Sobra ka namang mag-alala sa babaeng to. Ano mo ba to? Anak mo? Sa tingin ko, hindi nagkakalayo ang edad naming 2. Ibig sabihin, niloloko mo si tatay noon kaya hindi ko umuwi rito. Masungit at nagdadamdam niyang tanong. Mamaya ko na lang sasagutin lahat ng tanong mo. Lumabas ka muna at bibihisan ko si Eloise. Humalakip-kip si Kieran bago sumandal sa dingding. Bakit ako lalabas sa sarili kong kwarto? Gawin mo na lang ang gagawin mo habang narito ako. Hindi mo siya pwedeng makitang nakahubad. Ano ngayon? Hindi ko naman siya pagnanasaan. Hindi ko type ang mga babaeng sobrang taas ng tingin sa sarili. Nakakala mo sa kanya lang umiikot ang mundo.
Kahit maghubad siya sa harapan ko, hindi ako maaakit sa kanya. Sumusukong napailing na lang si Adaya. Hindi na ito nakipagtalo sa kanya dahil wala talaga siyang planong lumabas ng silid niya. Wala siyang intensyong panoorin ang pagbibihis ng nanay niya kay Eloise. Gusto lang niyang ipakita ang pagmamatigas niya at hindi sundin ang inuutos nito. Huwag na sanang makalabas ng silid na ito ang makikita mo, Kieran. Dinampot ni Adaya ang isang bag sa gilid ng higaan at kumuha ng isang pares ng damit. Naglabas din ito ng first aid kit. Mula roon, kinuha nito ang gunting at maingat na ginupit ang itim na long sleeve ni Eloise. Napansin agad ni Kieran na nababalot ng makapal na bandage ang tiyan ni Eloise hanggang sa itaas ng dibdib nito. Hindi lang yun, puno rin ng bandage ang kaliwa nitong braso. Sa dami niyon, parang nakadamit pa rin ito. Pwede mo bang alalayan si Eloise, Kieran? Kailangan ko lang na mag-aangat sa kanya para mapalitan ko ang bandage niya. Kaya mo na yan. Nalagyan mo na nga siya dati. Malalagyan mo rin siya ngayon. Gising siya nang ilagay ko to. Pakiusap, Kieran. Isang tabi mo muna ang galit mo sa akin. Mas kailangan ni Eloise ang tulong natin ngayon. Kanina pinapalabas mo ako. Pero ngayon kailangan mo pala ang tulong ko. Naiinis man, sumunod pa rin si Kieran. Maingat niyang iniangat ang katawan ni Eloise at umupo sa likuran nito. Itinaas niya ang isang paa. Pinatong ang braso sa tuhod at doon niya isinandal ang katawan ng babae. Bilisan mo, utos niya kay Adaya. Inayos muna nito ang pagkakalagay ng ulo ni Eloise sa braso niya bago kinalas ang bandage. Napaiwas ng tingin si Kieran nang masulyapan ang laki niyang sugat doon. Bakit may ganyang sugat ang babaeng yan? Tanong niya sa ina. Tumatakas kami. Napatingin si Kieran kay Adaya. Mali pala, itinakas ko si Eloise dahil may gustong pumatay sa kanya. Kailangan niya ng ligtas na lugar at ito lang ang pwede namin tigilan pansamantala. Pagpapatuloy nito. Nanganganib pa lang buhay niya tapos dinala mo pa siya rito. Gusto mo ba akong madamay sa gulo niyo? Palibhasa, baliwala lang ako sa'yo. Hindi na mahalaga kung mapapahamak ako. Basta ligtas tong anak mo. Hindi ko anak si Eloise, Kieran. Personal yaya niya ako at alaga ko siya. Sa akin na siya lumaki mula nang mamatay ang mga magulang niya nung 5 taon pa lamang siya. Nang araw na yon, may pumasok na armadong kalalakihan sa mansyon para magnakaw. Namatay sa insidente ang mga magulang niya habang pinapatakas kami ni Eloise. Simula noon, hindi ko na siya maiwan. Yun ang naging simula ng pag-aaway namin ng tatay mo na nauwi sa hiwalayan. Bumaling ang tingin ni Kieran kay Eloise. Mas nakakaawa pala ito kumpara sa kanya. 7 taon siya nang iniwan ng nanay niya, pero kasama naman niya ang kanyang ama. Pero si Eloise, 5 taon lamang nang maulila sa mga magulang. Siguro kaya hindi niya nakasama ang nanay niya dahil mas kailangan ito ng dalaga. Bahagyang kumilos si Kieran kaya gumalaw rin ang ulo ni Eloise palapit sa kanya. Mabilis siyang tumingala para umiwas, kaya nasubsob ang mukha nito sa may leeg niya. Itinukod niya ang isang kamay sa kama sa likuran niya bilang suporta at hindi siya tuluyang matumba. Kung ganun, siya pa rin ang dahilan kaya hindi mo naaalala na may bata kang iniwan dito. May tampo niyang sumbat. Nauunawaan man niya ang sitwasyon, hindi niya agad maalis ang hinanakit sa sarili niyang ina. Patawarin mo ako, anak. Pinagbantaan ako ng tatay mo na sasaktan ka kapag nagpakita ako sa'yo. Ayoko mapahamak ka, kaya tiniis kong malayo sa'yo. Wala rin akong kakayahan para bawiin ka. Ngayon lang ako nakakuha ng pagkakataong puntahan ka dahil wala na siya. Bahagyang napanatag si Kieran nang marinig ang paliwanag ng nanay niya. Hindi malabong gawin talaga yun ng tatay niya. Nalulung ito sa masamang bisyo na siyang kumitil sa buhay nito. Pero kahit wala naman ang nanay niya, sinasaktan pa rin siya ng sariling ama. Yun ang dahilan kaya lumaki ang hinanakit niya sa ina. Siguro kung ipinaglaban siya nito, mababago ang takbo ng buhay niya. Bilisan mo na lang dyan. Nangangalay na ako dito. Sabi na lang niya. Sige, lilinisin ko lang ulit ang mga sugat ni Eloise. Napalunok si Kieran nang bumigat at bumilis ang paghinga ni Eloise sa may lieg niya habang nililinis ng nanay niya ang mga sugat nito. Dumadampi ang mainit nitong hininga sa balat niya. Lalaki siya at marupok din sa mga ganitong sitwasyon. Hindi niya maiwasang mag-isip ng bagay na may kinalaman sa pagkalalaki niya. Wala akong sugat pero ako natotorture dito. Sabi niya sa isip. Hindi ka pa ba tapos? Tanong ulit niya kay Adaya. Kaunti na lang. Naramdaman ni Kieran ng paghawak ni Eloise sa hita niya.
Lumingon siya rito pero agad din siyang umiwas nang aksidenteng dumampi ang labi niya sa noon nito. Pasimple siyang tumikhim para alisin ang bikig sa lalamunan niya. Parang may biglang bumara doon at nagkaroon ng tensyon sa katawan niya. Anong klase ka bang yaya? Wala ka man ng anesthesia. Nasasaktan ng alaga mo. Ang higpit ng hawak sa hita ko. Sabi niya kay Adaya. Pero nagulat siya nang bigla nalang kinagat ni Eloise ang leeg niya. Mahigpit siyang napakapit sa kama nang bumaon ang mga ngipin nito sa balat niya. Aray! Putang ina! Pakawalan mo leeg ko! Daing niya. Tinangkang ilayo ni Kieran ang mukha ni Eloise pero agad nitong kinagat ang kamay niya. Sunod-sunod na mura ang lumabas sa bibig niya pero hindi niya magawang itulak ang babae. Kahit papaano may awa pa rin siya sa kalagayan nito. Tiniis na lang niya ang sakit hanggang matapos si Adaya. May lahing vampira yata yung alaga mo. Ibalik mo na yan sa pinanggalingan niya at baka maghasik pa yan ng lagim dito. Sabi niya nang maibalik sa higaan ng babae na mukhang nakatulog ulit. Lilinisin ko na lang ang sugat sa leeg at kamay mo, Kieran. Presenta ni Adaya. Wag na, utang na loob ko pa to sayo. Kaagad na lumabas ng silid si Kieran. Hinugasan lang niya sa lababo ang sugat sa leeg at kamay bago pumunit ng malinis na damit saka tinalian yon. Nang maasikaso ang mga sugat, lumabas din siya ng bahay at nakita si Jose na naghihintay roon. Kieran, ano balita? Sino yung babaeng kasama ng nanay mo? Kapatid mo ba yun? Hindi. Sagot niya sa kanilampasan si Jose. Humabol naman ito sa kanya. Sino yun kung hindi mo kapatid? Katulong ko. Bigla niyang sagot at bigla rin siyang tumigil sa kanapang ngisi. Tama, kung gusto nilang manatili sa bahay ko, kailangan nila akong pagsilbihan. Nagmamadaling bumalik ng bahay si Kieran. Hindi na niya pinansin ang pagtawag ni Jose at dire-diretso siyang pumasok ng bahay. Naabutan niya sa kusina ang nanay niya habang sinisilid nito sa plastik ang mga lumang bandage ni Eloise para itapon sa basurahan. Papayag na ako manatili kayo rito, sa isang kondisyon. Limingon si Adaya sa kanya, kunot noo at halatang nagtataka. Hindi rin ako magtatagal dito, Kieran. Babalik na ako sa trabaho kapag nakahanap ako ng ligtas na lugar para kay Eloise. Magtataka mga tao sa mansyon kapag hindi pa ako bumalik matapos kong mag-leave para bisitahin ka. Ligtas ang alaga mo rito. Hayaan mo muna siya rito habang nagpapagaling siya. Pinakatitigan siya ni Adaya. Waring tinatan siya kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Alam ko ligtas si Eloise rito dahil may tiwala ako sa'yo. Hindi ko siya dadalhin dito kung alam kong mapanganib. Naantig ng bahagya ang damdamin ni Kieran sa sinabi ni Adaya. Pero hindi niyon kayang alisin ang hinanakit niya rito. Kung ganon, iwanan mo siya rito. Ako nang bahala sa kanya. Hindi mawala sa isip ni Kieran ang plano niya. Magiging magaan ang pamumuhay niya kapag may katulong sa bahay. Hindi na niya iisipin ang pagluluto, paglalaba at paglilinis dahil may gagawa na niyon para sa kanya. Kakausapin ko muna si Eloise pagkagising niya. Pero gusto rin kitang kausapin, anak. Alam kong malaki ang pagkukulang ko sa'yo. Sana mapatawad mo ako. Patatawarin lang kita kung magagawa mong iwanan si Eloise rito at kakalimutan ko na rin ang mga pagkukulang mo. Mabilis niyang sabi. Ang totoo naman ay nabawasan na rin ang hinanakit niya rito. Narinig na niya ang dahilan nito at hindi na siya bata para palakihin ang tampo niya. Naninibago lang siya kung paano ito pakikitunguhan ngayon. Hindi siya sanay na may isang ina sa tabi niya. Totoo bang patatawarin mo ako kapag iniwan ko si Eloise rito? May isa akong salita kaya makakaasa ka. Nakontento si Kieran nang makita niyang napaisip ang nanay niya. Kailangan nito ng ligtas na lugar para sa alaga at kailangan naman niya ng utusan para may gumawa sa mga gawaing bahay habang nasa trabaho siya. Matagal siyang iniwan ng nanay niya para kay Eloise. Panahon na siguro para si Eloise naman ang managot sa ilang taon niyang paghihirap. Kailangan siya nitong pagsilbihan. Sasabihan kita kung papayag si Eloise. Kung hindi siya papayag, umalis na kayo sa bahay ko pagkagising niya. Wala akong pakialam kung sugatan siya o nanganganib ang buhay niya. Hindi ko kailangan ng mga taong wala naman akong pakinabang. Saan niya bago talikuran ng kanyang ina? Samantala, sa silid, narinig ni Eloise ang mga sinabi ni Kieran. Maliit lang ang bahay nito at halos magkakatabi ang silid, kusina at sala, kaya walang nakaligtas sa pandinig niya. Gising siya simula nang dalhin sa silid na yon at habang nililinis ni Adaya ang mga peking sugat niya. Tama,
Hindi totoo ang sugat niya dahil ginamit niya ang kanyang kaalaman sa cosmetics at disguise upang lumikha ng isang ilusyon. Sa ilalim ng manipis na layer ng prosthetic latex, nakatago ang gel na kahugis ng laman at isang likidong may eksaktong kulay, lapot at amoy ng totoong dugo. Kahit hawakan o linisin, hindi ito basta matatanggal. At higit sa lahat, hindi siya masasaktan. Pagpapanggap lamang ang mga ginawa niya kanina para pudulin ang umiinit na diskusyon ng dalawa. At sinadya niya ring kagatin si Kieran dahil sa kawalan nito ng respeto sa sariling ina. Hindi ko akalain na ganito ang ugali ng anak ni Nani Adaya at kailangan ko pa makisama sa kanya. Mahina niyang sabi sabay buntong hininga. Isa siyang agent ng Fortress at may misyong ibinigay ang organisasyon sa kanya. Kilala siya sa organisasyon bilang Agent Pisces at naka-assign siya sa Cosmetics and Disguise team. Pero sa labas ng pagiging agent, isa siyang wealthy heiress. Kinuha ng Kiss and Care, isang cosmetics company na madalas mapeke ang mga produkto ang kanilang serbisyo. Siya ang naatasan sa misyon dahil alam niya ang pagkakaiba ng peke at orihinal na formula. I'm sorry kung nagsinungaling ako, Nani Adaya. Kailangan ko lang manatili rito nang hindi mahahalata ng kahit sino. Bulong niya. Nagkunwari siyang sugatan at sinabi sa kanyang yaya na may gustong pumatay sa kanya sa loob ng mansyon. Eksaktong nag-leave ito at gumawa ng paraan para itakas siya. Inaasahan na niyang dadalhin siya nito sa bahay ni Kieran. Kasama yun sa plano dahil malaking tulong ang anak nito sa misyon niya. Eloise, mabuti naman at gising ka na. Bumaling ang tingin ni Eloise sa pintuan. Nakangiting nakatayo si Adaya roon at dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Kumusta ang pakiramdam mo? It's gotten better compared to the past few days I've been like this. Mabuti naman kung ganun. Siya nga pala, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Napansin ni Eloise na nag-aalinlangan ito sa sasabihin kaya inunahan na niya. I heard it all, Nani Adaya. I know you need to go back, but at the same time, you want your son's forgiveness. I also want that for you, so I'll stay. Saad niya para ipakitang bukal sa loob niya ang magpaiwan. Sa ganitong paraan, walang maghihinala sa dahilan ng pagpapaiwan niya, kahit ang sarili niyang yaya. Okay lang ba sa'yo kung mananatili ka sa siksikan na residential area? Halos dikit-dikit ng bahay rito sa North Bay Extension. Maraming tao at malayo sa kinagisnan mo. I'll be fine here. When I get better, I'll leave. I just need a place to stay for at least a week to recover. Isang linggo lamang ang kailangan niya para matuntun ang main supplier ng Peking Cosmetics. Kasama rito ang illegal na kemikal na ginagamit sa paggawa ng mas maraming peking produkto at sa pag-smuggle ng mapanganib na sangkap para sa underground operations. Kung hindi ito mapipigilan, pwedeng malagay sa panganib ang buhay ng mga inosente. Mabait naman si Kieran, hindi kanya pababayaan. Nakangiti nitong sabi. I know, and he will help me a lot for sure. Makahulugan niyang tugon. Malaking tulong ang trabaho ni Kieran bilang delivery rider. Dahil posibleng isa sa mga ide-deliver nito ay ang Peking Cosmetics. Matagal nang sinusubaybayan ng Fortress ang daloy ng transaksyon. Mula sa mga nakumpiskang produkto at reklamo ng cosmetics company, napansin nilang dumadaan ng parcel sa iisang warehouse kung saan naka-assign si Kieran. Doon palaging napuputol ang digital trail na tila sinasadyang gawing blind spot ang lugar na pinagdadalhan sa produkto. Kailangan na lamang matukoy kung saan talaga nagmumula ang parcel at kung saan ito dinadala bago i-distribute sa iba't ibang lugar. Sa ganoong paraan, mabilis nang makakakilos ang computer expert ng Fortress para matrace ang buong transaksyon sa loob ng bansa. Kontakin mo na lang ako kapag may kailangan ka. Gagawa ko ng paraan para matugunan lamang yon. I will, Nani Adaya. I really appreciate your help. Please don't tell anyone where I am. Makakaasa ka, Iha. Pagtatakpan ko ang pagkawala mo sa mansyon. Ako lang ang pumapasok sa silid mo, kaya walang makakahalatang wala ka roon. Sasabihin ko na lang na may sakit ka at hindi pwedeng lumabas ng silid mo. Thank you so much, Nani. Walang anuman. Sige at ako'y maghahanda na rin para umalis. Mag-iingat ka rito, ha? Tumango si Eloise at tipid ng umiti sa kanyang yaya. Pagkaalis pa lang ng ginang, pumasok agad si Kieran sa silid. Nanatili namang nakahiga si Eloise habang nakatingin dito. Napansin pa niya ang benda kung saan niya ito kinagat kanina. Alam niyang mag-iiwan ng peklat yun dahil nilakasan niya ang kagat kanina. Makakaya mo namang kumilos, di ba? Tanong nito na parang boss. Yeah,
Why? Magluto ka ng hapunan. Nagugutom na ako. Bahagyang kumunat ang noon ni Eloise. Are you serious? Mukha ba ako nagbibiro? Ano ba sa tingin mong dahilan at pinaiwanan kita rito? Iniisip mo bang magbuhay prinsesa sa pamamahay ko? Hindi pwede yun. Kailangan mong kumilos dito. Pasimpleng bumuntong hininga si Eloise. Mahaba naman ang kanyang pasensya at magagawa niyang pagpasensyahan si Kieran para kay Adaya at sa misyon niya. I can't cook. Simple niyang tugon kahit ang totoo ay marunong siya. Kung hindi ka marunong, mag-aral ka. Sige na, pumunta ka na sa kusina. Naroon ang lulutuin mo. Pasalamat ka nga at ako ang namalengke kanina. Pero simula bukas, ikaw ang gagawa nun. Walang lakas na makipagtalo si Eloise kay Kieran. Maingat siyang bumangon at tahimik na nagtungo sa kusina. Nakita niya agad ang isang supot sa ibabaw ng mesa. Magluto ka ng sinigang na baboy. Nariyan ang lahat ng sangkap na kailangan mo. Itinaktak ni Eloise ang laman ng supot. Naroon ang karne, sibuyas at bawang, mga gulay at ilang pampalasa. How to cook sinigang? Inosente niyang tanong. Napakamot naman ito sa batok at halatang nainis. Hiwain mo muna sa katamtamang laki ang karne ng baboy at hugasan. Ilagay mo sa kaserola at lagyan ng tubig hanggang matakpan ng karne. Idagdag mo sibuyas, bawang at iba pang pampalasa. Tapos pakuluan hanggang lumapot. Habang nagpapalambot, magsalang ka na rin ng sinaing. At kapag malambot na ang karne, ilagay mo ang kangkong, sitaw, labanos, saka ilagay ang sinigang mix. Haluin, tikman, at ayusin ang timpla ng alat at asim. Kapag kulang pa, dagdagan. Pag naluto na, ihanda mo ng hapunan. Nakuha mo ba lahat ng sinabi ko? Yeah. Tugon niya habang naghahanap ng kutsilyo sa kusina. Tawagin mo na lang ako kapag tapos ka na magluto. Naramdaman ni Eloise ang pag-alis ni Kieran. Eksakto namang nakita niya ang kutsilyo kasama ng mga utensils malapit sa lababo. Kinuha niya yon sa kahinarapang karne. Naalala niya noong sa Japan pa siya naka-assign bilang international agent ng Fortress. Natutunan niyang humawak ng katana at maging bihasa sa espada. Paborito niyang hiwain ng mansanas na hinahagi sa ere. Cooking is just as simple as slicing like a swordman. Ngumiti si Eloise sabay dakot sa karne ng baboy. Hinagis niya yun sa ere saka winasiwas ang kutsilyo. Nilagyan niya ng puwersa ang pulso, pero hindi tumalab ang kutsilyo. Sa halip, tumalsik ang karne sa sala kung saan nakaupo si Kieran at tinamaan ito sa ulo. Aray ko! Anong ginagawa ng karning baboy rito? Gulat nitong sabi bago tumingin sa direksyon niya. Dinampot nito ang karne saka lumapit sa kanya. Binato mo ba sa akin to? No, I'm just trying to cut the pork, but this knife isn't as sharp as I thought. Inagaw ni Kieran ng kutsilyo sa kanya. Kinuha rin ito ang malapad na board at pinatong ang karne roon. Ano bang klaseng paghihiwa ang ginagawa mo? Tumatalab naman tong kutsilyo ah. Napangisi na lang sa isip si Eloise. Epektibo ang pagpapanggap niyang walang alam dahil si Kieran mismo ang gumagawa ng mga inuutos nito sa kanya. Nakaligtas siya ng bahagya. Hugasan mo na yan at simulan mo nang magluto. Kinuha ni Eloise ang lalagyan at pinatuluan yun sa gripo sa may lababo. Hinayaan niyang hugasan yun ng running water at naghanap siya ng lulutuan. Nang makakita, isinalin niya ang karne roon saka kinuha ang mga sangkap. Inilagay niya agad ng sibuyas at bawang sa karne nang hindi pa nahihiwa at nababalatan. At nang bubuksan na niya ang mga seasoning, pinigilan ni Kiera ng kamay niya. Hindi mo inayos ang paghuhugas sa karne. Hindi mo rin binalitan ng sibuyas at bawang. Sasayangin mo bang perang pinabili ko sa pagkain na yan? As far as I remember, you didn't include peeling the onion and garlic in your instructions. It's not my fault though. I'm just following what you said. Katwiran niya. Napailing naman si Kieran habang nakatingin sa kanya na para bang wala na siyang pag-asa. Wala ka bang common sense? Nakikita mo bang may balat ang sibuyas at bawang sa mga kinakain mo? Nakita mo rin bang buong hinahalo ang mga to sa pagkain? You have a point, but I also remember saying that I can't cook, right? If you can cook, then feel free to do the work. I'll just watch here to learn. Sige, panoorin mo ang gagawin ko at ikaw naman na magluluto sa susunod. Kinuha ni Kiera ng mga sangkap na hawak niya. Ilang beses nitong hinugasan ng karne at mabilis din nitong natapos hiwain ng sibuyas, bawang at mga gulay. Nakatayo lang si Eloise habang pinapanood ito. Alam naman niya ang proseso, pero hindi lang niya ginagawa. Lumaki siya sa karangyaan, pero natutunan niya ang mga simpleng bagay tulad ng pagluluto nang maging agent siya sa Fortress. Ako na rin ang magsasaing. Baka masayang ang bigas ko kapag pumalpa ka.
Ang mahal pa naman ng bigas ngayon. Sabi pa nito matapos isalang ang sinigang na baboy. Hindi rin nagtagal nang maluto ang mga niluluto ni Kieran. Siya ang inutusan nitong maglagay ng mga plato sa mesa. Sumunod naman siya at ginawan pa niya ng design ng table. Inayos niya ang tablecloth at maayos na inihanay ang kutsara tinidor sa gilid ng mga plato. Bagamat kulang ang design ng table sa nakasanayan niya, maganda pa rin namang tingnan yon. Kakain lang tayo ng hapunan. Wala ka sa catering service, babae. Pagpuna ni Kieran sa ginawa niya. Hindi niya ito pinansin at nakatuon lamang ang tingin niya sa niluto nito. Nalalanghap niya ang aroma ng sinigang na baboy at agad kumalma ang tiyan niya. Let's eat. Saan niya at agad na umupo sa harapan ng mesa. Kukuha na sana ng pagkain si Eloise nang biglang tapikin ni Kieran ang mga kamay niya. Hindi ka ba marunong magdasal bago kumain? Magdasal muna tayo at magpasalamat sa mga biyayang nasa mesa ngayon. Saway nito. Napatitig na lang si Eloise kay Kieran habang nakapikit ito at taimtim na nagdadasal sa harapan ng pagkain. Akala niya'y natural itong bastos dahil sa walang galang nitong pagsagot kay Adaya. Pero sa nakikita niya, hindi ito likas na walang modo. Kumain na tayo. Saad ni Kieran pagmulat ng mga mata at huling-huli nito na nakatitig siya. Ang pagdadasal nakapikit, hindi nakatitig sa taong nagdadasal. I know, I'm just really amazed by what you did. These days, most people don't even pray before eating. Hindi mo ako makukuha sa pamis-amis mo. Bukas ikaw nakikilos dito sa bahay. Pagsisilbihan mo ako, ikaw ang magluluto, maglilinis, maglalaba at mamamalengke. Lahat yun gagawin mo. Naunawaan mo ba? I'm injured. I can't manage the house chores by myself. Kung ganun, umalis ka na at sumunod sa yaya mo. Hindi rin pala kita mapapakinabangan dito. Alright, I'll do it. Sang-ayon na lang niya. Mabuti, nagkakaunawaan tayo. Kumain ka na, hayaan muna kita magpahinga ngayon. Hindi naman ganun kasamang ugali ko para pahirapan ka. Tahimik na kumuha ng pagkain si Eloise. Tinikman din niya ang niluto ni Kieran. Hindi niya inaasahang magugustuhan niya yon at napadami ang kain niya. Kinabukasan, huling nagbilin si Kieran ng mga dapat gawin ni Eloise sa bahay. Siya na muna ang nagluto ng agahan kanina dahil mahirap gisingin ang katulong niya. Hinayaan muna niya itong magpahinga dahil injured pa ito. Dapat pagdating ko mamaya malinis ang buong bahay. Maglaba ka na rin at magluto ng hapunan dahil gabi na ako uuwi. Naunawaan mo ba? Yeah. Tipid nitong tugon habang nakahalukip-kip. Sandaling tinitigan ni Kieran si Eloise. Kagigising lang nito at halatang inaantok pa. Pero hindi halata na injured ito dahil normal naman itong kumilos. Siguro, magaling lang talaga itong magtago ng nararamdaman. Basta gawin mo lahat ng sinabi ko. Muli pa niyang paalala bago umalis. Wait lang. Napahinto sa may pinto si Kieran at muling tumingin kay Eloise. Bakit? May nakalimutan ka ba sa mga sinabi ko? Hindi ito sumagot at lumapit lang sa kanya. Nakatingin lang siya rito hanggang makalapit sa harapan niya. Sabihin mo na kung may kailangan ka pa. Mahuhuli na ako sa trabaho. Your hair is too long. You should tie it so it doesn't fall onto your face. Natigilan si Kieran nang tumingkayad si Eloise upang mahawakan ng buhok niya. Itinali nito yon gamit ang Garty Rice bracelet na may itim na beads mula sa unahan niya. Seryoso lang ito sa ginagawa habang siya'y pigil-pigil ang paghinga. Napakalapit nito sa kanya at bahagya pang lumalapat ang dibdib nito sa dibdib niya. Man bun suits you well. Saad nito na parang isang masterpiece ang ginawa sa buhok niya, pero hindi pa ito nakontento. Kumuha pa ito ng ilang hibla sa unahan pero pinigilan niya ang kamay nito. Nagtagpo ang mga tingin nila at sa hindi inaasahang sandali may kung anong lambot ang namuo sa mga mata nila at pareho silang natigilan. Wala silang ginagawa o sinasabi, ngunit tila may koneksyong nabuo sa pagitan nilang dalawa. Kailan pa naging trabaho ng isang katulong ang Italia ang buhok ng amo niya? Hindi yan ang tungkulin mo sa bahay ko. Paalala niya. Ngunit hindi pa rin nawawala ang lambot ng mga titig niya. Inirapan siya ni Eloise bago binawi ang kamay sa pagkakahawak niya. If you don't want it, just take it off and throw it away. Leave. Itinulak pa siya ni Eloise palabas ng bahay at ito na rin mismo ang nagsara ng pintuan. Tingnan mo tong babae na to. Akala mo sa kanyang bahay kung itulak ako palabas. Bumalik sa isip ni Kieran nang itali ni Eloise ang buhok niya. Pigilan man niya pero kusang lumabas ang ngiti sa labi niya. Sweet ka rin pala kahit medyo masungit ka.
Bulong niya sa kakinuha ang lumang motorsiklo niya. Kieran, napalingon siya nang marinig ang pangalan niya. Kumunot ang noo niya nang makita ang bagong tindera ni Aling Susing. Nakangiti ito pero halatang nahihiya. May kailangan ka ba, miss? Gusto sana kitang imbitahan mamayang gabi. May night swimming kami magkakaibigan sa Aqua Resort. 10 minutes lang ang biyahe papunta ron kapag nakamotorsiklo. Kung hindi nakakaabala, pwede ka bang maging date mamaya? Napatingin muna si Kieran sa pintuan ng bahay niya at napansing nakatayo roon si Eloise. Nakahalukop-kip ito at seryosong nakatingin sa kanila ng babae. Pasensya na, miss. Hindi ako pwedeng gumala sa gabi. Magagalit ang katulong ko. Tumingin ang babae sa direksyon ni Eloise. Namutla ito at mabilis na humingi ng paumanhin. Pasensya na po, hindi ko alam na may girlfriend na si Kieran. Aalis na po ako. Nagmamadali itong tumakbo palayo habang siya'y nakangisi naman kay Eloise. Huwag mong pakaisipin yung sinabi ng babae. Katulong kita at hindi girlfriend. Bumalik ka na sa loob at simulan mo na mga gawaing bahay. As if anyone would believe that I'm your maid. Suplada nitong tugon bago lumabas ng bahay. Oh, saan ka pupunta, Eloise? Huwag mong iwanang bukas ang pinto. Baka mamaya may magnanakaw na pumasok dyan at mawala mga gamit ko. Just leave, will you? Singhal nito bago nagmarcha palayo. Napangiti na lang si Kieran bago isuot ang helmet niya. Masyado siyang naaaliw sa pagsusungit ni Eloise at baka mahuli siya sa trabaho. Siguradong marami na naman siyang ide-deliver ngayon. Halos kalahating oras ang biyahe ni Kieran mula sa North Bay Extension sa Pasig patungo sa Red Falcon Warehouse Complex sa Marikina River Industrial Zone kung saan siya nagtatrabaho. Pagdating doon, nakatanggap siya ng papuri sa mga katrabaho niya dahil bumagi raw sa kanyang hairstyle niya. Ngumiti lang siya at nagpasalamat. Sa kanya inayos ang mga kargamento sa 6-wheeler closed van na gagamitin niya. Buong araw siyang nag-deliver ng mga kargamento sa loob ng Maynila at kalapit probinsya. Pamilyar na sa kanya ang pasikot-sikot sa mga lugar na pinupuntahan niya. At minsan ay nakakaiwas pa siya sa traffic dahil kabisado niya ang shortcut na daanan. Padami ang dinideliver ko pero wala pa rin akong helper hanggang ngayon. Naiiling niyang reklamo. Pagod siya sa trabaho pero gumagaan ang pakiramdam niya kapag nakakita ang nakatali niyang buhok. Gumaan talaga ang trabaho ko dahil sa bago kong katulong. Nakangiti niyang sabi sa sarili. Pasado 8:00 nang makabalik si Kieran sa warehouse. Akala niya tapos na ang trabaho niya, pero tinawag siya ni Dan Hernandez, ang kanyang supervisor. Kieran, mag-overtime ka muna ngayon. May dumating na kargamento si boss at ikaw na raw ang mag-deliver sa Delta 9 storage sa may Cavite Hinterlands. Gamitin mo yung pickup truck sa likod ng warehouse. Isang paleta lamang yun at makakaya mo na yung i-deliver na mag-isa. Magandang mag-tip si boss. Pabulong pa nitong sabi. Sige Sir Dan, kakain muna ako ng hapunan bago mag-deliver. Tamang-tama, hindi pa ako kumakain. Sabay na tayo, libre ko. Mabilis na pumayag si Kieran at magkasabay silang kumain ng supervisor niya. Pagkatapos nilang kumain, tinulungan din siya nitong isakay ang paleta sa pickup truck. Saka siya umalis para i-deliver yon. Unang beses niyang babiyahe roon at naligaw pa siya kaya hating gabi na niya na-deliver ang paleta. Dito mo na lang yan ibaba. Kami na bahala magpasok niyan sa loob. Saad ng gwardya. Sige boss. Pinagtulungan nilang ibaba ang paleta at pinapirma na rin niya sa delivery receipt ang gwardya bago siya umalis. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang mapalingon siya sa side mirror. Kitang-kita niyang lumabas ang 3 lalaki sa gate para buhatin ng paleta. Pero hindi yun ang ipinagtaka niya. Sokbit ng mga ito ang mahahabang baril. Nakasalubong pa niya ang tingin ng isa sa mga lalaki at pinababalik siya nito pero binilisan na niya ang pagmamaneho. Hindi maganda ang kutob ko sa mga taong yun. Mukhang mga kontrabida sa mga pelikula. Bumuntong hininga na lang siya at binaliwala ang napansin sa mga lalaki. Bumalik sa warehouse si Kieran para isauli ang pickup truck. Pagkatapos, muli niyang sinakyan ang lumang motorsiklo pa uwi. Pagdating sa bahay, napansin niyang maayos at malinis ang paligid. Nakasampay sa gilid ng bahay ang mga bagong labang damit at may lutong pagkain na nakatakip sa mesa. Napangiti na lang siya sa magandang trabaho na Eloise. Maaasahan pala talaga tong katulong ko. Hindi ako nagkamaling ipaiwan siya rito. Kontento niyang sabi habang kinukuha ang kutsara. Tinikman niya ang lumamig na chicken adobo na nakahain sa mesa.
Masarap ang adobong to ah. Nagdadahilan lang siguro babaeng yun na hindi marunong magluto. Baka nagpapakit lang para ipagluto ko. Hindi niya ako madadala sa kakitan niya. Natatawa niyang sabi. Naubos ni Kieran ng mga nakahain sa mesa at hinugasan na rin ang mga plato pagkatapos niyang kumain. Kumatok pa siya sa sarili niyang silid dahil nakakahiya naman kumusta na lamang siya papasok sa loob. Kahit pamamahay niya ito, nire-respeto pa rin niya ang privacy ng isang babae. Kukuha lang ako ng damit ko. Sabi niya nang walang sumasagot sa loob. Maraan niyang binuksan ang pinto at binuhay ang ilaw. Nakita niyang mahimbing na natutulog si Eloise sa kama niya. Pambihira. Anak mayaman pero ang himbing ng tulog sa bahay ng mahirap. Napailing na lang si Kieran at dahan-dahang lumapit sa drawer. Kumuha siya ng pares ng damit at isang kumot at unan bago lumabas ulit. Nagpalit lang siya saka nagpahinga sa maliit na sofa sa salas. Hindi rin niya nakalimutang alisin ang tali sa buhok at isinuot sa kamay ang garterized bracelet. Nang sumunod na araw, nagising si Kieran sa ingay ng paligid. Kunot noon niyang binuksan ang mga mata at nagulat nang makita ang mga kapitbahay niyang pabalik-balik sa loob ng bahay kasama si Jose. Anong ginagawa niyo rito? Singhal niya sa mga to. Kaagad na lumapit si Jose sa kanya. Kieran, gising ka na pala. Tinutulungan lang namin si Miss Ganda sa mga gawaing bahay. Hinati-hati namin ang mga gawain at may naka-assign sa pagluluto, paglilinis at paglalaba para mabilis matapos. Sinong nag-utos sa inyo na gawin to? Si Miss Ganda. Naghahanap kasi siya kahapon na pwede niyang utusan at nag-volunteer naman ako. Nang malaman kong gagawa ng mga gawaing bahay, nag-recruit ako ng iba pang volunteer. Binayaran niya mga tumulong kaya bumalik ulit kami ngayon. Nasa bunutan ni Kieran ang buhok niya. Buong akala pa naman niya si Eloise ang gumawa ng mga gawaing bahay. Humanga pa naman siya, pero nakalimutan niyang anak mayaman ito at nabubuhay sa pag-uutos sa mga katulong. Ilang oras pa lamang ako nakakatulog, inistorbo niyo na ako. 4:00 pa lang ng madaling araw, Jose. Inis niyang sabi habang dinuduldul ang relo kay Jose. Sinadya naming agahan para matapos agad ang trabaho bago lumiwanag. Matulog ka na lang ulit, pre. Tinapik ni Jose ang balikat niya bago ito bumalik sa pagkukuskus ng sahig. Dinampot ni Kiara ng unan at kumot bago pumasok sa silid niya. Hindi na niya inisip na may natutulog doon. At basta na lamang dumapa sa kama para isundo ang naudlot niyang pagtulog. A gentleman should not sleep in bed with a woman who's not his wife. Narinig niyang sabi ni Eloise. Gising ka na rin naman, lumabas ka na. Ako muna ang gagamit ng silid ko. Suplado niyang sagot. I haven't rested enough yet. I want to sleep more. Wala ka namang ginawa maghapon ah. Kulang ka pa rin sa pahinga. Ano bang pahinga ang ginagawa niyang mayayaman? Shut up and just sleep. Dala na rin ng antok, hindi na nakipagtalo si Kieran. Nakatulog ulit siya sa tabi ni Eloise. Kahit pa paano, naisundo niya ang pagtulog at nagising bago mag-7. Umalis na yata ang babaeng yun. Hindi nakatiis sa mahirap na buhay at maliit na pamamahay. Saad niya nang walang tao sa paligid paglabas niya ng silid. May nakahandang pagkain ulit sa mesa kaya kinain niya yon. Saka naghanda para pumasok sa trabaho. Tulad ng nakagawian, maayos at naging mabilis ang pagde-deliver ni Kieran. 6:00 pa lamang ay nakabalik na siya sa warehouse. Pero nakiusap na naman ang supervisor niya para sa special delivery ng boss nila. Sir Dan, ibang driver na lang ang utusan niyo. May dito ko mamaya eh. Katwiran niya para hindi na siya bumalik sa lugar na yon. Hindi pwede, Kieran. Ikaw lang ang driver dito na may maayos na record. Mahalagang kargamentong yun at kailangan ng sobrang pag-iingat. May tip naman si boss eh. Pangdagdag sa date mo. Pumayag ka na. Hindi na rin nakatanggi si Kieran. 5,000 ang ibinigay ni Dan Hernandez kaninang umaga. Tip daw yun ng boss nila. At malaking halaga yun para sa kanya. Dagdag na rin sa iniipon niya pera kung sakaling magkaroon siya ng sariling pamilya. Sige sir, ide-deliver ko na lang mamaya. Pasado 7:00 ng gabi nang umalis si Kieran para mag-deliver sa Delta 9 storage. Sa kalagitnaan ng biyahe, napansin niya ang pagbuntot ng isang motorsiklo sa kanya. Binagalan niya ang pagmamaneho para subukan kung siya talaga ang sinusundan nito. Napanatag siya nang bigla itong lumampas sa kanya. Kinabahan ako ron ah. Napabuntong hininga si Kieran, pero bigla rin niyang inapakan ng preno nang lumiko ang motorsiklo at humarang sa unahan niya. Bumaba ang rider at kinatok ang bintana sa tapat niya.
Handa na sana siyang paandarin ulit ang sasakyan pero inalis ng rider ang helmet nito. Eloise? Gulat niyang sabi nang makita ang babae sabay bukas ng bintana. Anong ginagawa mo rito? Sasama ako sa pupuntahan mo, Kiaran. Buksan mo ang pinto. Umikot ito sa kabilang parte ng sasakyan. Tinanggal naman niya ang lock ng pinto kaya nakapasok ito. Teka, bakit sasama ka sa akin? Paano ka nakarating dito? At kaninong motorsiklo yung gamit mo? Hayaan mo na yung motor dyan. Kukunin niya ng kasama ko. Magmaneho ka na lang. Ang dami mong tanong. Paano hindi ako magtatanong kung bigla ka na lang sumusulpot? Ano bang ginagawa mo rito? Akala ko ba injured ka pero may gana ka pang magmotor? Hindi mo ba narinig? Sasama ako sa pupuntahan mo. Gusto ko makarating doon. Kumunot ang noon ni Kiaran. Naninibago siya sa pabalang nasagot ni Eloise at pagtatagalog nito. Kakaiba sa pandinig at parang hindi ito ang babaeng mataas ang tingin sa sarili na una niyang nakilala. Gabing-gabi na nasa labas ka pa. Anong sasabihin ko sa yaya mo kapag napahama ka? Baktol niya bago muling paandarin ng sasakyan. Natatakot ka rin pala sa nanay mo? Akala ko kasi hindi mo siya nire-respeto. May respeto ako. Matigas lang ang ulo ko. Bahagya siyang lumingon kay Eloise. Pero nagulat siya at nag-init ang tenga nang makitang naguhubad ito ng leather pants. Nababaliw ka na ba? Bakit ka naguhubad dyan? Huwag kang OA, Kieran. May cycling shorts ako. Hindi gawain ng matinong babae ang maghubad sa harapan ng lalaki. Sermon niya kay Eloise. Hindi ako naguhubad sa harapan mo. Nasa tagiliran mo ako at hindi mo ako makikita kung hindi ka lilingon. Huwag ka kasing lumingon sa akin. Magmaneho ka lang. Nawala ng katwiran si Kieran nang makita niyang muli sa gilid ng kanyang mga mata na naghubad din ng leather jacket si Eloise. Napahigpit ang hawak niya sa manibela nang makitang nakasuot ito ng sports bra. Pero napansin din niyang wala ang bandage nito sa katawan. Dala ng kuryosidad, napalingon siya sa dalaga. Magaling na ang mga sugat mo. Nagtataka niyang tanong habang nakatingin sa makinis nitong tiyan. Mabilis na lumapat ang palad ni Eloise sa pisngi niya at ibinaling ang mukha niya sa unahan. Sa unahan ang tingin kapag nagmamaneho, hindi sa katawan ko. Hindi porke nakatingin ako sa katawan mo, pinagnanasaan na kita. Nagtataka lang ako dahil parang bulang nawala ang mga sugat mo. Ano yun, magic? Kunwari ka pa, titig na titig ka nga eh. Tamang hinala ka naman, Eloise. Hindi ka naman sexy. Ano sabi mo? Sinong hindi sexy? Hindi mo ba nakikita tong abs sa tiyan ko, ha? Hindi yan abs, buto yan. Pwede ka na nga gawing bulalo dahil sa buto-buto mong katawan. Pangaasar pa niya rito. Nakakainis ka, Kieran. Pasalamat ka dahil anak ka ni Nani Adaya. Kung hindi, sinipa na kita palabas ng sasakyan. Natawa na lang si Kieran sa naiinis na boses ni Eloise. Damit ba ang laman ng dala mong bag? Magbihis ka na, malapit na tayo. Nakakahiya kung ibabalandra mo yung buto-buto mong katawan. Mamaya may aso pa ron, mapagkamalan ka pang pagkain. Hindi na yata napigilan ni Eloise ang pagkapikon sa kanya at bigla siya nitong binatukan. Aray! Napakasadista mo pala. Ganyan ka ba pinalaki ng yaya mo? Wala kang respeto sa kapwa mo. Coming from you, ha? Bawi nito sa kanya habang nagsusuot ng panibagong pares ng damit, saka inilikom at inilagay sa bag ang mga hinubad nito. Puting blouse at itim na palda ang suot ni Eloise ngayon. Napansin din niyang may isinabit ito na parang maliit na bag sa magkabilang hita. May isinuksok din ito sa kanang tenga at inayos ang bulaklak na disenyo sa damit nito. Makakilos na ipinagtataka niya. May pinag-aandaan ka ba, Eloise? Tanong niya bago itinigil ang sasakyan sa gate ng Delta 9 storage. Oo, kaya maghanda ka rin pagpasok natin sa loob ng compound. Galingan mong magtago kung hindi mo kayang lumaban. Tugon nito na nagpagulo sa isip niya, pero hindi na niya nausisa nang lumabas ang gwardya. Kagabi hindi siya pinapasok sa loob, pero ngayon nakapagtatakang pinapasok ng gwardya ang sasakyan sa loob. Napatingin pa siya kay Eloise dahil tila inaasahan nito na makakapasok sila sa loob ng compound. Samantala, naging alerto agad ang tingin at pakiramdam ni Eloise pagpasok ng sasakyan sa compound ng Delta 9 storage. Tahimik ding nagmamaneho si Kieran na halata ang kalituhan sa itsura. Paano mo nalaman na papapasukin tayo rito? Tanong nito habang marahang nagmamaneho papasok. Sinusundan ka nila simula nang umalis ka rito kagabi hanggang sa bahay mo. Nakatuon na ang atensyon nila sa'yo dahil sa trabahong ginawa mo para sa kanila. Inaasahan ko ng ganito ang susunod nilang galaw. Teka nga, Eloise. Paano mo nalaman na sinusundan nila ako?
Ibig sabihin, sinusundan mo rin ba ako kagabi? Oo, ginamit ko ang tracking device sa garterized bracelet na suot mo para masundan kita. Yun ang dahilan kaya napuyat ako. Madaling araw ka na kasi umuwi at kailangan pa kitang unahan makarating sa bahay. Mabuti na lang, magaling ako. Kunot na kunot ang noon ni Kieran habang nakikinig sa kanya. Halatang nahihirapan itong paniwalaan ang mga sinasabi niya. Naguguluhan ako sa mga sinasabi mo. Totoo ba yan o pinagtitripan mo ako? Manahimik ka muna. Sawi niya nang sumalubong ang isang lalaking may sukbit na high-powered assault rifle sa balikat. Isang palatandaan ang armas nito sa mataas na seguridad sa lugar. At kapag bantay sarado, siguradong may tinatago. Yun ang napansin niya kagabi habang sinusundan si Kieran. Normal ang trabaho nito maghapon at kahina-hinala naman ang pagpapalit nito ng sasakyan kagabi para mag-deliver. Kailangan niya pasukin ang lugar na ito para makasigurado at para makapagbigay na rin ng detalyado at kumpirmadong impormasyon sa fortress. Sandaling pinatigil ng lalaki ang sasakyan at pinabuksan ang bintana. Tinignan nito si Kieran saka sumilip sa direksyon niya. Diretsuhin niyo na ang daan na to. Patungo yan sa bodega at dun mo ibababa ang kargamento. Utos nito at muling pinaandar ni Kieran ang sasakyan. Agent Pisces, do you hear me? Narinig ni Eloise ang boses ni Agent Squirrel mula sa earpiece niya. Ito ang naka-assign sa surveillance ng kanyang misyon ngayon. Ito rin ang agent na lumabag noon sa batas ng fortress at naparusahan ni Lady Sia. Naputulan ito ng mga paa na ipadala sa digmaan sa labas ng bansa. Focus na ito sa surveillance ngayon at hindi na gumagawa ng misyon sa field. Yes, maikli ngunit mahinang tugon niya. May kung anong pumoprotekta sa buong lugar. Hindi ko magawang pasukin ang system nila. Isaksak mo ang Volt Splicer 3000 sa kahit saang outlet. Kokonekta yun sa electrical wiring hanggang sa makarating sa main system ng gusali. Ako na bahala sa susunod. Panatilihin mo lang na nakasaksak ang device ng 30 minuto at kusa na yung masisira kapag natapos ako sa pangongolekta ng data. Copy. Mahinang bulong niya. Sa kabila ng katahimikan sa loob ng sasakyan, ramdam ni Eloise ang tensyon mula kay Kieran. Napansin niya ang mahigpit nitong kapit sa manibela. At tila nakakaramdam rin ito ng kakaiba sa paligid. Lalo pat maayos na nakalinya ang ilang gwardya sa magkabilang daan, hawak ang mahahabang baril sa balikat, habang sinusundan ng tingin ang sasakyan nila. Bahagya niya hinawakan ng kamay ni Kieran na nagpalingon sa binata, pero hindi siya nagsalita. Kinuha lang niya ang garterized bracelet sa braso nito at bahagyang lumapit dito. Magulo na naman ang buhok mo. Sa susunod magpagupit ka na kung hindi mo kayang itali yan. Saan niya bago itali ang buhok nito? Relax, walang masamang mangyayari sa iyo hanggat buhay ako. Bulong pa niya bago siya bumalik sa upuan niya. Ang lambing naman nun, Pisces. Hindi nakakabahan yung kasama mo. Baka kiligin na yan sa sinabi mo. Biro ni Squirrel sa kabilang linya. Magtrabaho ka na lang dyan, Squirrel. Tingnan mo ang nahahagip ng hidden camera ko. Bulong na naman niya. Napapalingon pa sa kanya si Kieran, pero ngumingiti lamang siya. Marahil nagtataka ito sa pabulong-bulong niya. Copy. Nakikita ko ng malinaw ang dinadaanan mo. Bahagya lang natatakpan ng kamera. Ayusin mo. Inayos ni Eloise ang bulaklak na disenyo sa damit niya kung saan nakakabit ang hidden camera. Sinadya pa niyang gumilid para makita rin ni Squirrel ang ibang parte ng dinadaanan nila. No inspection along the way. That means they already decided something. Komento ni Eloise habang papalapit sila sa kulay abong gusali. May 3 armadong lalaki ang nagbabantay sa pintuan. Pinapasok sila nito sa loob at doon napansin ni Eloise na walang bintana o kahit anong labasan maliban sa pintuan na pinasukan nila. Tanging nag-iisang ilaw sa gitna ang tanglaw sa paligid, pero hindi rin umabot ang liwanag sa buong lugar. Kieran, mahina niyang tawag sabay sandal sa balikat nito. Maging alerto ka at sundin ang mga sasabihin ko. Maliwanag? Bulong niya rito. Hindi ko alam ang nangyayari ngayon. Pero sige, susunod ako sa mga sasabihin mo. Napangiti si Eloise sa tapang na pinapakita ni Kieran. Pagkahinto ng sasakyan, bumukas agad ang pintuan sa gilid ng dalaga. Lumabas kayong dalawa, bilisan nyo. Unang lumabas si Eloise bago si Kieran. Umikot pa siya para makita ni Squirrel ang paligid. Currently scanning the area, Agent Pisces. Saad ni Squirrel sa kabilang linya ng earpiece. Kalmado lang si Eloise kahit mabilis na pumuesta ang mga gwardya sa paligid nila. 2 ang humawak kay Kieran, isa sa kanya at may isa pang nakatayo hindi kalayuan sa kanila.
Sandali lang mga boss, bakit nyo kami hinuhuli? Ginagawa lang namin ang trabaho namin para i-deliver ang kargamento sa inyo. Sabi niya sa mga ito. Utos ni boss na ikulong ang driver na to. Hindi na siya pwedeng mag-deliver dito. Kaya nahinala ang kilos niya kagabi at mukhang may nalalaman siya. Hinila ng dalawang lalaki si Kieran, ngunit mabilis kumilos si Eloise. Malakas niyang siniko sa leeg ang lalaking may hawak sa kanya. Sabay hablot sa strap ng rifle nito. Nang mawala ng depensa ang lalaki, umikot siya kasabay ng paghila sa strap at pinabagsak ito sa sahig. Naging alerto ang dalawa pang kasama nito at agad na natuon ang atensyon sa kanila. Sa pagkakataong yon, nagawang makawala ni Kieran. Sinuntok nito ang isang lalaki sa panga bago sinipa ang tuhod ng isa pa. Hindi ito tumigil hanggang hindi bumabagsak ang dalawa. Samantala, tumakbo si Eloise patungo sa huling nakatayong kalaban nang inangat nito ang baril. Tinutok nito ang rifle sa kanya. Ngunit mabilis siyang lumiko. Dinakot ang armas at inangat yun palayo. Isang putok ang kumawala na tumama sa bubong. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Sunod-sunod niyang tinuhod sa sikmura ang lalaki hanggang mabitiwan nito ang baril. Inikot pa niya ang rifle, hinila ang strap at pinigilan ng lalaki sa pagkilos hanggang humigpit ang strap sa katawan at leeg nito. Ilang saglit pa, nakahandusay na ang 4 na lalaki sa sahig. Pisces, huwag mong kalimutang isaksak ang Volt Splicer 3000. May outlet sa likod ng ilaw. Gamitin mo yun. Saad ni Squirrel sa kabilang linya. Tumingala si Eloise sa ilaw. Masyadong mataas yun at kailangan niya ng papatungan. Pero walang kahit na anong hagdan doon. Kieran, kunin mo yung sasakyan at ilagay sa tapat nitong ilaw. Bilis! Mabilis na sumunod si Kieran, ngunit kahit nakatapak na siya sa bubong ng sasakyan, ay hindi pa rin niya maabot ang ilaw. Bubuhatin kita, Eloise. Walang pagdadalawang isip na umakyat si Kieran sa bubong ng sasakyan. Nakatalikod itong umupo sa harapan niya para makasampa siya sa balikat nito. Alright, thank you. Sumaklang si Eloise sa balikat ni Kieran. Maingat itong tumayo, pero kulang pa rin ang taas nila para maabot niya ang ilaw. Aapak ako sa balikat mo. Steady ka lang, Kieran. Ako nang bahala sa balanse ko. Hindi ko alam ang pinagkakagawa mo. Pero sige, mag-iingat ka. Ginawa ni Eloise ang plano. Umapak siya sa balikat ni Kieran. Steady naman ito at malakas na parang solid na bato ang inaapakan niya. Tamang-tama rin ang taas para maabot niya ang ilaw. Kinuha niya ang device na isinuksok sa kanang hita bago isinaksak sa outlet. Squirrel, okay na ba? Tanong niya rito sa kabilang linya. Yeah, I'm working on it now. Thank you, Pisces. Hoy, anong ginagawa niyo, ha? Ang sigaw ng isang lalaki ang biglang sumira sa balanse ni Eloise. Sumala ang paa niya sa balikat ni Kieran at sa isang kisap mata, inakala niyang babagsak siya sa ibaba. Ngunit mabilis na kumilos si Kieran. Hinablot siya nito sa bewang at mahigpit na niyakap bago sila sabay na dumulas pababa sa hood ng kotse. Pagkakubli nila sa unahan, sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid. Tumama ang mga bala sa katawan ng kotse at nagtalsikan ang mga bubog sa ere. Agad niyakap ni Kieran si Eloise upang maprotektahan sa mga basag na salamin. Nasaktan ka ba? Tanong nito nang bahagyang humupa ang putukan. Napansin ni Eloise ang mga sugat na natamo ni Kieran mula sa tumalsik na bubog. Hindi niya inaasahan na gagawin nitong panangga ang katawan para sa kanya. Sinusungitan siya nito at palaging inuutusan. Pero sa gitna ng panganib, handa siya nitong protektahan kahit kakakilala pa lamang nila. Ikaw ang may sugat. Ayos ka lang ba? Tanong niya rito habang nananatili siyang nakakulong sa mga bisig ni Kieran. Ayos lang ako, kahit naguguluhan pa rin sa mga nangyayari. Pero kailangan nating umalis dito. Tumango lamang si Eloise. Nakikita niyang seryoso na rin si Kieran at desiditong makaalis nila sa lugar na yon. Pisces, nakapasok na ako sa system ng gusali. Nagtanim ako ng virus sa system nila at ilang segundo lang sasabog na ang mga computer nila. Tutunog ang alarm at samantalahin nyo na yun para tumakas. Imporma ni Squirrel. Okay, copy. Tumingin sa kanya si Kieran. Itinuro niya ang tenga kung saan nakasuot ang earpiece at agad itong napatango. Waring naunawaan na may kausap siya sa kabilang linya. Maya-maya, umalingaw-ngaw na nga ang malakas na alarm sa buong paligid. Umalis na tayo, Kieran. Mabilis na tumayo si Eloise upang pumasok sa sasakyan. Ngunit hindi niya inaasahan ang kalabang nakaabang sa gilid. Isang kutsilyo ang sumalubong sa kanya, pero mabilis niyang ginilid ang ulo, sabay dakot sa pulsuhan nito. Iniikot niya ang braso ng kalaban hanggang mabitiwan nito ang armas at sinabayan ng panunuhod sa sikmura nito.
Napaungol ang lalaki at napaluhod. Hindi na siya nag-atubili at isang malakas na hampas sa ulo ang ginawa niya na tuluyang nagpabagsak dito. Luis! Sakay na! Sigaw ni Kieran na nakapwesto sa manibela habang umaandar na ang makina. Mabilis siyang sumakay sa sasakyan. Pagkasara pa lamang ng pinto, sunod-sunod na bala na naman ang pumunta sa direksyon nila. Magaling magmaneho si Kieran at nagawa nilang makalabas nang hindi nadadaplisan ng bala. Ngunit hindi sila hinayaang makalayo ng mga kalaban. Dalawang sasakyan ang humabol sa kanila at meron ding nagpapaputok mula sa itaas. Shit! Gigil na gigil talaga silang patayin tayo. Samit ni Eloise saka inililis ang laylayan ng palda niya. Kinuha niya sa kaliwang hita ang nakatagong compact pistol na nasa 10 bala lamang ang karga. Hindi ko hahayaang mamatay tayo rito, Eloise. Malulungkot si nanay kapag nawala ang uniko iho niya. Sandaling napatingin si Eloise kay Kieran. Napangiti siya dahil tinawag na nitong nanay ang yaya niya. Tama ka, hindi tayo mamamatay rito. Kailangan pang marinig ni Nani Adaya na tinawag mo siyang nanay. Bumuntang hininga si Eloise bago kinausap si Squirrel sa kabilang linya. Squirrel, wala bang backup dyan? Kahit isang sniper lang para mawala ang nagpapaulan ng bala sa amin mula sa itaas. Hiling niya rito. Meron, katatapos lang ng misyon ni na Agent Cancer at Agent Mona. Humingi na ako ng permiso kay Boss Ami para alalayan kanila. Naghahanap lang sila ng magandang pwesto sa mga bundok dyan. Ipinasok ko na rin sila sa komunikasyon natin. Napanatag si Pisces. 2 sa magagaling na sniper ang backup niya. At sapat na yon para tuluyan silang makatakas ni Kieran sa lugar. I am on position now. Maya-maya ay sabi ni Agent Cancer sa kabilang linya. Me too. Sabi rin ni Agent Mona. I'll save my bullets for the best. Sabi ni Eloise habang hawak ang pistol. Ilang saglit lang ay nawala na rin ang umaatake sa kanila mula sa itaas. Sniper's clear. Imporma ni Agent Cancer. Pisces, lumiko kayo sa susunod na pathway. Bubuksan ko ang electric gate para makalabas na kayo. Sabi naman ni Squirrel sa kabilang linya. Copy, Squirrel. Sinabi niya kay Kiara ng plano. Mabilis itong lumiko hanggang sa tuluyan na silang nakalabas. Pisces, may sumusulod sa hulihan ng sasakyan niyo. Maraming puno sa dinadaanan niyo at blind spot sa pwesto ko. Hindi ko magawang magpaputok. Saad ni Agent Mona. Blind spot din sa pwesto ko. Segunda rin ni Agent Cancer. Sige, ako na bahala sa kanila. Sumilip si Eloise sa bintana. Kaagad na humampas ang malakas na hangin sa mukha niya. Kieran, magmaneho ka lang. Bili niya rito, saka inilabas ang kalahati ng katawan sa bintana. Sinukat niya ang distansya at galaw ng sasakyan bago siya nagpakawala ng magkakasunod na putok. Tinamaan ng gulong ng unang sasakyan. Gumewang yon pero nagawa pa rin gumanti ng putok ang sakay niyon. Muntik na siyang tamaan sa pisngi, pero hindi siya umatras. Ginamit niya sa mga ito ang 5 niyang bala hanggang bumangga ang sasakyan sa gutter at tuluyang nahulog sa bangin. Last 5 bullets. Bulong niya at pinuntirya naman ng ikalawang sasakyan. Tulad sa nauna, mabilis din niyang napatamaan ang gulong ng huling sasakyan. At bago pa tuluyang maubos ang bala ng pistol, nadispatcha na niya ang humahabol sa kanila. Clear, sabi niya habang nakangiti. Paglingon ni Eloise kay Kieran, hindi maipinta ang mukha nito. Parang hindi nito humihinga habang nakaupo. Okay ka lang ba, Kieran? Bumuga ito ng hangin. Paano ako magiging okay sa mga nasaksihan ko? Parang lalabas yung puso ko sa kaba habang nakalabas ang katawan mo sa sasakyan at nakikipagbarilan. Umisi si Eloise at naisipang asarin si Kieran para mawala ang kaba nito. Kinakabahan ka ba dahil nag-aalala ka sa akin? Oo. Walang paligoy-ligoy nitong sagot. Nalipat yata ang kaba nito sa kanya dahil bumilis ang tibok ng puso niya. Anong sasabihin ko sa yaya mo kapag napahama ka? Paano kayo papaliwanag sa kanya na kasama mo ko pero wala akong nagawa para iligtas ka? Paano ako patutulugin ng konsensya ko? Tinapik ni Eloise sa balikat si Kieran. Huwag ka mag-alala, hindi ako mapapahamak. Dumaan ako sa madugong pagsasanay para sa trabahong to. Alam ko kung paano ililigtas ang sarili ko. Ano ba talagang trabaho mo? Sasabihin na sana ni Eloise ang totoo kay Kieran pero narinig niya ang boses ni Squirrel sa earpiece niya. Pisces, tingnan mo ang laman ng paletang karga nyo. Maaaring ebidensya yun sa hawak nating kaso. Tumingin si Eloise sa likuran ng sasakyan at naroon pa rin ang paleta. Bagamat nawasak yun sa tama ng mga bala, meron pa rin buo sa mga yun. Sige. Gumapang patungo sa likuran ng sasakyan si Eloise. Dinukot niya mula sa sirang bintana ang isang pakete.
at agad niyang napagtanto na peking cosmetics ang laman na yon sa packaging pa lang. Binuksan niya ang pakete at kinuha ang kahon ng foundation. Sa loob, normal na foundation ang laman na yon. Pero nang basagin niya ang lalagyan, may maliit yung compartment at naroon ang sachet ng puting pulbos. Confirmed, ito ang peking cosmetics na pinapakalat sa bansa kasama ang chemical na ito. Ulat niya kay Squirrel, pero alam din niyang nakikita nito ang lahat mula sa hidden camera sa damit niya. Good job, Pisces. Pakidala ang mga ebidensya sa headquarter at sina Captain Bravo at Captain McLaren naman ang bahalang humuli sa mga kalaban. Natatapos na rito ang misyon mo at yung motorsiklo mo nasa headquarters na rin. Napasandal sa upuan at bahagyang umiti si Eloise. Misyon lamang niyang masigurado ang lokasyong pinagdadalhan sa mga peking cosmetics at matiyak na hindi dikoy ang lugar. Salamat, Squirrel. Salamat din sa inyong Agent Cancer at Agent Mona. Walang anuman, Agent Pisces. Pamilya tayo sa Fortress at ang pamilya nagtutulungan, lalo na sa panganib. Tugon ni Mona. Napangiti na lang si Eloise sa sinabi ni Agent Mona hanggang naputol ang komunikasyon niya sa mga ito. Sandaling katahimikan ng namayani nang muling magsalita si Kieran. Isa ka bang secret agent, Eloise? Tanong nito. Nagsalubong ang tingin nila nang tumingin din siya sa rearview mirror. Wala rin silbi kung ititago ko to sa'yo. Totoo, isa akong secret agent. At kung tatanungin mo ako sa dahilan ng pagpasok ko sa ganitong trabaho, yun ay dahil masaya ako kahit mapanganib. Fortress ang dahilan kaya nahuli ang mga pumatay sa mga magulang ko. Humanga ako sa mga agent nila at nagdesisyong maging kagaya nila. Nag-training ako ng ilang taon hanggang makamit ang codename na dinadala ko ngayon. Alam ba ng yaya mo na may ganito kang trabaho? Oo, wala akong tinatago sa kanya. Kaya naniwala agad siya na nasa panganib ako dahil sa uri ng trabaho ko. Hindi ko pa nasasabi sa kanya na peke ang mga sugat ko. Bakit nagsinungaling ka sa kanya tungkol sa sugat mo? Muling tanong ni Kieran habang patuloy na nagmamaneho. Dahil sa mission ko, kailangan kong lumapit sa'yo. At ito lamang ang naisip kong paraan para manatiling sikreto ang gagawin ko. Walang maghihinala sa totoo kong pakay sa'yo. Matapat niyang sabi. Tumango-tango si Kieran at bahagyang tumaas ang gilid ng labi. Plano mo palang lumapit sa akin at gamitin sa misyon mo. Akala ko nagkataon lang na kasama ng nanay ko ang alaga niya at nagpaiwan pa sa bahay ko. Anak mayaman pero nagtiis sa bahay ng isang mahirap. Nauunawaan ko na. Salamat sa paliwanag, Eloise. Napatitig si Eloise kay Kieran. Pakiramdam niya masama ang loob nito sa kanya. Naging tapat naman siya sa kanyang pakay dito. At walang kasinungalingan sa lahat ng mga sinabi niya. Kailangan gamutin ang mga sugat mo. Dumiretso na tayo sa bahay ko. Magaling manggamot ang nanay mo. Doon ka muna habang hindi pa ligtas sa bahay mo. Babalik pa rin ako sa headquarter para dalhin ang package na to. Sabihin mo na lang sa akin ang direksyon ng bahay mo. Sa Quezon City ang bahay ko. Specifically, sa Ginto Royal Grounds sa Valmont Hills. Mga 3 oras sa biyahe mula rito. At hindi ligtas kung ganito ang itsura ng sasakyan natin. Ipapahatid na lang kita ron. Tapos ako na magmamaneho nitong sasakyan. Okay, saan tayo titigil? Walang buhay nitong tanong. Itigil mo na lang dyan sa may waiting shed. Tatawag na ako ng susundo sa'yo. Tahimik na sumunod si Kieran. Pagkatigil ng sasakyan, agad din itong lumabas. Bago pa man tuluyang bumaba si Eloise, tumawag muna siya ng isa sa mga tauhan ng pamilya niya sa Cavite para sunduin ang lalaki. 10 minutes narito na sundo mo, sabi niya rito. Tumango lang si Kieran bago umupo sa sementong upuan ng waiting shed. Hindi naman siya umalis hanggat hindi dumadating ang sundo nito, kaya umupo muna siya sa tabi nito. I'm sorry kung hindi mo nakasama si Nani Adaya dahil sa akin. Alam kong masama ang loob mo. Pero welcome ka naman sa mansyon kung gusto mo siyang dalawin. Kung gusto mo, pwede ka rin tumira doon. Marami namang bakanteng silid sa mansyon at walang gugulo sa'yo ron. Wala ang mga kamag-anak ko dahil may kani-kanya na silang buhay sa ibang bansa. Wala rin pakialam ang mga yun sa akin, kaya pwede kang manatili sa mansyon hanggang gusto mo. Pag-iisipan ko. Salamat. Halata ni Eloise na parang umiiwas si Kieran sa kanya. Hindi na lang niya inusisa dahil sa pagdating ng sundo nito. Tahimik pa rin ito hanggang makasakay ng kotse. Bigla na lang siyang nanahimik nang malaman ang dahilan ng paglapit ko sa kanya. Nagtatampo ba siya? Tanong niya sa sarili habang tinatanaw ang papalayong sasakyan. Kakausapin ko na lang siya pag uwi sa mansyon. Trabaho muna ang uunahin ko. Sumakay ng kotse si Eloise at nagmaneho patungo sa Fortress headquarters. Dahil gabi na, kakaunti na lang ang agent na naroon.
Iniutos na lang niyang ibaba ang paleta at dalhin sa evidence vault. Nalaman din niya mula sa mga kasama na ngayong gabi isasagawa ang operasyon ni na Captain Bravo at Captain McLaren. Wala talagang sinasayang na oras ang Fortress. Sumusugod agad kapag solid ang ebidensya at konkreto ang lokasyon ng mga sospek. Isang malaking grupo na naman ang hihimas ng reha simula bukas. Saan niya dahil nasisigurado niyang tagumpay ang operasyon ng 2 kapitan. Bago umuwi, dumaan muna si Aloy sa opisina ng Cosmetics and Disguise Team para isauli ang mga ginamit niya sa mansyon. "Are you injured?" Mayuming tanong ng isang boses babae. Napangiti si Eloise bago lumingon sa nagsalita. Kahit araw-araw niya itong nakikita, hindi pa rin niya maiwasang mamangha sa taglay nitong ganda. Babae siya at straight, pero sobra talaga siyang nagagandahan sa leader ng departamento nila. "Magandang gabi, Lady Mahika. Wala po akong sugat. Maayos na maayos po ang kalagayan ko." Nakayuko niyang tugon kahit mas matanda siya ng 2 taon dito. 27 na siya at 25 lamang ito, pero mataas pa rin ang paggalang niya rito. Hindi lang bilang leader ng departamento, kundi maging sa pagkakakilanlan nito. Ito ang tinatawag na Master of Disguise ng Fortress. Natatangi ang abilidad nito kapag usapang pagpapanggap. "Good. You can rest now, Pisces." "Thank you, Lady Mahika." Pagkaalis ni Lady Mahika, umalis na rin si Eloise ng headquarter. Ginamit niya ang kanyang motorsiklo pauwi sa mansyon. Kinabukasan sa Ginto Royal Grounds, inip na inip si Kieran. Kagabi lang ay sinalubong siya ng kanyang ina. Ginamot ang mga sugat niya, binigyan ng malinis na damit, pinakain at pinatulog sa maganda at marangyang silid. Nakapag-usap na rin sila at nagkaayos, pero parang may kulang pa rin. "Kieran, kung naiinip ka, pwede ka maglakad-lakad sa paligid. Maraming magagandang tanawin dito sa Royal Grounds." "Sige po, Nay." Ngumiti ito bago siya lumabas ng mansyon. Hindi lang palayaya ang nanay niya, kundi ito rin ang mayordoma at namumuno sa lahat ng tauhan ni Eloise sa Royal Grounds. Sa dami ng trabaho nito, hindi na nakapagtataka na nawalan ito ng oras noon para dalawin siya. "Ang lawak naman ng lugar na to." Bulong niya. Binaybay ni Kieran ang stone path palayo sa mega mansion na nasa dulo ng Royal Grounds. Mula sa nilalakaran, natatanaw niya ang malawak na two-way driveway na hinahati ng mga matatayog na puno. Sa dulo nito, kumikislap ang tubig sa magandang fountain. Habang sa kaliwa naman ay ang gazebo na napapalibutan ng makukulay at malulusog na bulaklak. May pond rin na may maliit na tulay at stepping stones. Ngunit mas agaw pansin ang training grounds katabi lamang ng pond, kaya lumapit siya roon. "Dito siguro nagsasanay si Eloise. Nakakahanga ang buhay na meron siya. Nasa kanya ng lahat. May hinihiling pa kaya siya?" Curious niyang tanong. Pinagmasdan ni Kieran ng paligid, ngunit hindi kalayuan ay natanaw niya ang pamilyar na figura ni Eloise. Masaya itong nakikipag-usap sa isang lalaki at sa sobrang tuwa, halos bumiti na ito nang yumakap dito. "Boyfriend niya siguro." Bulong niya, at halatang hindi nagustuhan ng nakita. Nawalan siya ng ganang mag-ikot. Bumalik na lang siya sa loob ng mansyon at nagpaalam sa kanyang ina. "Inay, ayokong tumira sa ganito kalawak na lugar. Mas gusto ko pa rin sa bahay ko. Sanay ako mamuhay ron. Para akong nabibingi rito kahit wala akong kausap." Nalulungkot man, napilitan na rin itong pumayag na bumalik siya sa bahay niya. "Sige, mag-iingat ka roon, anak. Siya nga pala, nakausap ko na rin si Eloise kagabi nang umuwi siya. Pinagtapat niya sa akin ang lahat tungkol sa peke niyang sugat at sa ginawa niyang misyon kasama ka. Sinabi rin niyang ligtas na raw bumalik sa bahay mo dahil nadakip na rin kagabi ang mga taong hinahanap nila. Nakalulungkot lang dahil sandali lang tayo nagkasama." "Bibisita na lang ako sa'yo rito. Pwede rin namang ikaw ang bumisita sa akin doon." "Sige anak, anong oras ka ba aalis?" "Ngayon na po. Kailangan ko rin mag-report sa trabaho ko dahil hindi ako nakapasok ngayong umaga." "Sige, papahatid na kita sa driver." Nang oras ding yon, umalis si Kieran sa mansyon at bumalik sa kanyang bahay. Pagsapit ng tanghali, nagtungo siya sa warehouse upang mag-report. At sinalubong siya roon ng masayang pagbati mula sa mga katrabaho niya. "Anong meron? Bakit binabati niyo ako ng congratulations?" Nagtataka niyang tanong. "Kieran, hindi mo ba nababalitaan?" Tanong ni Kibi, isa ring driver tulad niya, at dito niya hiningi ang magazine na puno ng larawan ng magagandang babae. "Ang alin?" "Si Sir Dan Hernandez, dinakip ng mga polis kagabi dahil sa illegal niyang paglalagay ng kargamentong walang dokumento sa warehouse.
Ginagamit ni Sir Dan ang pangalan ni boss para magpa-deliver ng cargo sa Delta 9 storage. Ayun, timbok ang supervisor natin. Balita ko rin nahuli ang mga kasabwat niya na nasa Delta 9. At ito pa, si Sir Dan pala ang big boss ng mga yun kaya sama-sama sila sa kulungan ngayon. Teka, akong inuutusan ni Sir Dan mag-deliver. Damay rin ba ako? Ginawa mo lang trabaho mo, Kieran, at ikaw ang dahilan kaya nahuli si Sir Dan. Wala naman akong ginawa para isuplong siya. Nalilito niyang tugon. Si Boss Clark na nga lang ang magpapaliwanag sa'yo. Pumunta ka na sa opisina niya. Hinihintay ka na nun kanina pa. Para maliwanagan, nagtungo si Kieran sa opisina ng boss niya. Pagdating doon, walang paligoy-ligoy na itong nagsalita. Binabati kita, Mr. Fuentes, sa matapang mong pagharap sa katiwalian. Ikaw ang naging susi para mahuli ang mga suspect sa pagpapakalat ng peking cosmetics na produkto ng asawa ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman na ginagamit na pala itong warehouse ko. Salamat sa'yo at sa mga agent ng Fortress. Kilala mo mga agent ng Fortress, boss? Oo, kami ng asawa ko humingi ng tulong sa kanila para solusyonan ang problema namin. At dahil nakakulong na ang may sala, pinopromote kita bagong bilang warehouse manager. Napasinghap sa gulat si Kieran. Maraming salamat, boss. Makakaasa po kayong pagbubutihin ko palalo ang trabaho ko. Aasahan ko yan. Congrats again. Hindi makapaniwala si Kieran sa biglaang promotion niya. Dati lamang siyang simpleng driver na walang helper. Pero ngayon, isa na siyang manager. Dahil sa promotion ni Kieran, lumaki ang responsibilidad niya. Marami na siyang hawak na tao at transaksyon. Mas naging abala rin siya kaysa dati. Pero hindi na niya kailangan lumabas ng opisina. Maaga rin siyang nakakauwi at wala rin siyang pasok tuwing Sabado at Linggo. Hindi niya namamalayan ang paglipas ng mga araw dahil sa trabaho niya. Sabado ng umaga, nagtungo si Kieran sa tindahan ni Aling Susing para bumili ng kape. Pero nakatambay roon si Jose. Kieran, may papakilala ko sa'yo. Tawag ni Jose habang palapit siya. Ang aga mong tambay rito, Jose ah. Puna niya sa kaibigan bago tumingin sa tindera. Miss, isang kopi ko blanca. Ngumiti ang tindera bago kinuha ang binibili niya. Pero agad din itong tumingin kay Jose. Siniko naman siya ni Jose bago bumulong. Girlfriend ko nga pala, si Talinding. Wow, ang bilis mo brother. Congrats. Bati niya bago binayaran ng kape. Salamat pre. Tadhana na ang nagdala sa aming dalawa. Sumama lang ako sa night swimming nila pero na-inlove na ako nang magbikini si Talinding. Niligawan ko agad at 2 buwan lang, sinugot na niya ako. Kahapon lang naging kami. Napahinto sandali si Kieran. Ang bilis ng mga araw. 2 buwan na palang lumipas simula nang makasama niya si Eloise. Pero hindi na uli niya nakita ang dalaga. Kinukumusta naman niya ito sa nanay niya kapag nagkakausap sila, pero abala raw ito sa trabaho at madalang umuwi ng bahay. Napabuntong hininga siya sabay hawak sa garterized bracelet na palagi niyang ginagamit na panali sa buhok niya. Biglang lungkot bro ah. May namimiss ka ba? Wala. Sige, magkakape lang ako sa bahay. Hindi na kita aalukin. In love ka naman eh. Hindi ka. Kaya pala pinipigilan mo ko noon lumapit kay Talinding. Ikaw pala ang totoong may pagnanasa sa kanya. Biro niya kay Jose bago siya umalis. Habang nagkakape sa sala, kinuha ni Kiera ng magazine sa ilalim ng center table. Isa-isa niyang binuklat ang mga pahina at nagtaka pa siya sa sarili na hindi na siya namamangha sa mga model doon. Parang normal na lang sa kanyang itsura ng mga to. Ay, kasalanan to ni Eloise. Kung hindi siya pumasok sa buhay ko, magaganda pa rin sana ang mga babaeng to sa paningin ko. Inihagis niya ang magazine sa sahig. Pamuladlad itong bumagsak at nakuha ang pansin niya ng larawang nakapaskil doon. Kinuha niya ulit ang magazine at pinakatitigan ng larawan. Pamilyar sa kanya ang mukha ng lalaki kahit may makeup ito. Napatingin siya sa pangalang nakasulat sa ibaba ng larawan. Flavio Ginto. Sandaling nagloading ang apelyido sa utak niya. Kamag-anak siya ni Eloise. Bigla niyang naalala yung lalaking kayakap ni Eloise bago siya umalis ng Royal Grounds. Napangiti na lang siya dahil sigurado siyang ito rin ang lalaking yun. Kamag-anak pala. Akala ko boyfriend niya. Itutupi na sana niya ang magazine pero may nahagip pa siyang larawan sa kabilang pahina. Natigilan siya nang buklatin iyon at nakita ang mukha ni Eloise. Eleganteng-elegante ito sa suot na red gown at parang korona na nakataas ang buhok. Titig na titig sa kamera na para bang siyang tinititigan nito. Sa ibaba ng pangalan, ang pagkakakilanlan nito at mga nagawang kabutihan sa kapwa. Eloise Ginto is a wealthy young lady
who inherited her family's long-established fortune, derived from ancestral haciendas and private investments dating back several generations. A portion of her wealth has been donated to various churches and charities. Even without active employment, her fortune easily sustains a luxurious lifestyle. Akala niyo lang wala siyang trabaho, pero secret agent siya. Hindi niyo malalaman yun dahil secret nga. Sabi niya sa magazine na parang kinakausap niya ang nagsulat niyon. Binitiwan ni Kiara ng magazine at pinagpatuloy ang pag-inom ng kape, pero napalingon siya nang bumukas ang pintuan ng bahay niya. Natigilan siya at napanganga lang nang makita si Eloise. Bitbit nito ang mga supot ng groceries. Kieran, ang pag-inom ng kape ay lumulunok, hindi nakanganga. Tumutulo-tuloy ang kape mula sa bibig mo. Mabilis na itinikom ni Kieran ng bibig at ginamit pa niya ang laylayan ng t-shirt niya na pamahid. Napatingin si Eloise sa tiyan niya at napangisi naman siya. Hindi lang ikaw ang may abs, Eloise. Ako rin. 8 yan. Itinaas pa niya hanggang dibdib ang t-shirt para ipagmalaki ang macho niyang katawan. Wow, your body looks strong. I can't believe you have abs like that. Natuwa si Kieran sa papuri ni Eloise, pero bago niya makalimutan, anong ginagawa nito sa pamamahay niya? Sandali, bakit narito ka? May responsibilidad ako sa bahay na to. Katulong mo ako, di ba? Hindi mo pa naman ako sinesisante eh. Kaya gagawin ko lang ang trabaho ko bilang katulong. Alam mo na, nandaya ako dati at umupa ng mga tao. May misyon kasi ako at hindi ko maaasikaso ang gawaing bahay. Sagot nito bago dumiretso sa kusina. Ipinatong nito sa lamesa ang mga dalang grocery. Hindi mo na kailangan gawin yan. Sisante ka na. Ayoko sa katulong na uma-absent ng 2 buwan. Pabiro niyang sabi. Teka, wala ka bang trabaho ngayon? Wala, nag-leave kasi ako. Kumain ka na ba? Ipagluluto kita. Magluluto ka? Oo, bakit gulat na gulat ka? Hindi lang ako makapaniwala na narito ka. At hindi rin ka panipaniwala na magluluto ka. Kapag nakita mo ako nagluto, maniniwala ka na sa akin. Sit back, relax, and watch me. Natawa si Kieran nang kumindat pa si Eloise sa kanya. Komportable talaga sila sa isa't isa, na para bang hindi 2 buwan ang lumipas mula nang huli silang nakita. Sige, papanoorin kita. Hindi makapaniwala si Kieran nang gumalaw si Eloise sa kusina. Isa lang ang masasabi niya, marunong itong magluto. Mabilis nitong inihanda ang creamy scrambled eggs, crispy bacon, buttered toast bread na may avocado at nagtimpla pa ito ng pineapple juice. Alright, finished. Let's pray. Submit ni Eloise saka ito pumikit at nagdasal. Napatitig na lang si Kieran sa dalaga habang nakapikit ito. Masaya na ngayon ang puso niya dahil kusa itong nagpakita sa kanya. Hindi na siya magtatampo at hindi na mag-iisip na nakalimutan na siya nito. Hindi man sila nagkasama ng matagal, meron naman silang pinagdaanan na buwis buhay. Memorable yun sa kanya. At sana, para kay Eloise din. Kieran, ikaw na rin ang nagsabi sa akin noon, ang pagdadasal nakapikit, hindi nakatingin sa taong nagdadasal. Paalala nito nang mahuling nakatingin siya. Ngumiti siya. Pwede pa rin ako magdasal bago kumain kahit nakatitig ako sa iyo kanina. Pumikit si Kieran at umusal ng pasasalamat sa biyayang nasa hapagkainan at sa pagdating ng taong hindi niya inaasahan. Pagkatapos magdasal, pinagsaluhan na nila ang nilutong pagkain ni Eloise. Samantala, nakangiti lang si Eloise sa maganang pagkain ni Kieran. Sa nakalipas na 2 buwan, hindi ito nawala sa isip niya, lalo na nang bigla itong umalis sa mansyon. Yun ang dahilan kaya humingi siya ng leave sa fortress para puntahan ito at dinawin ang bagay na yon. Ayaw niyang gumamit ng telepono o magtanong sa yaya niya. Mas gusto niya ang personal at direkta. So, bakit umalis ka sa mansyon? Hindi ako komportable sa marangyang paligid. Isa pa, may trabaho rin ako. Promoted na ako bilang manager at malaki ng responsibilidad ko ngayon sa warehouse. Congratulations! Deserve mo naman yan dahil masipag ka at tapat sa trabaho. Yun lang ba ang dahilan mo? Nagtampo ako sa'yo dahil akala ko naisahan kita. Ako pala naisahan mo. Biruin mo. Planado pala ang lahat sa pagkikita natin at wala akong kaalam-alam. Plano ko pa naman sanang pahirapan ka. Huwag na lang pala. Secret agent ka eh. Baka ibalibag mo ako. Hindi napigilan tumawa ni Eloise sa sinabi ni Kieran. Nakangiti lang naman ito habang nakatingin sa kanya. Pero napansin niya ang lamlam sa mga titig nito. Kakaiba yung tingin mo ah. May gusto ka ba sa akin, Kieran? Pabiro niyang tanong. Oo, meron.
Namimiss nga kita at nagselos ako sa lalaking kayakap mo noon sa may training grounds ng mansyon mo. Ngayon ko lang nalaman sa magazine na magkaapelido kayo at baka kamag-anak mo lang siya. Nabigla man sa pagtatapat ni Kieran, nagawa pa rin umiti ni Eloise. Gusto niya ang ganito katapat na lalaki at hindi paligoy-ligoy sa totoong nararamdaman. May pagkakatulad silang dalawa dahil mas gusto rin niya ang matapang at direktang sagot. Pinsan ko yun, si Clavio. Siya ang pinaka-close kong kamag-anak at natawa ako sa bigla niyang pagbisita sa akin. Ilang taon na kasi kaming hindi nagkikita. Mabuti naman at pinsan mo pala yun. Akala ko hindi na tayo magkikita simula nang umalis ako sa Royal Grounds. Iniisip ko talaga na nakalimutan mo na ako. Hindi naman imposible yun dahil 3 araw lang tayo nagkasama. Kahit 3 araw lang yon, buwis buhay naman ang pinagdaanan natin. Mas malaking trial pa ang nangyari sa atin kaysa sa mga relasyon tumatagal ng ilang taon. Tama ka. Muling sumubo ng pagkain si Kieran. Pagkalunok nito, muli itong nagsalita. Bakit ka pala bumalik dito? Simple lang. Namiss din kita. Tugon niya na patuloy sa pagkain. Ngumiti ito na parang nanalo sa loto. Namiss mo rin pala ako. Ibig sabihin, may gusto ka rin sa akin? Uminom ng tubig si Eloise bago sumagot. Oo, hindi naman bawal, di ba? Wala ka naman daw jowa, sabi ni Nani. Siyempre hindi bawal. Mabilis nitong tugon. Pinunas pa nito ang kamay sa damit bago ilahad sa harapan niya. Welcome sa buhay ko, Eloise. Simula sa araw na to, ikaw na ang mundo ko. At sa'yo na iikot ang buhay ko. Malawak nang umiti si Eloise saka tinanggap ang pakikipagkamay ni Kieran. Welcome ka rin sa buhay ko, Kieran. Simula sa araw na to, magkakaroon na tayo ng mas malalim na koneksyon. Kakaiba man ang paraan ng kanilang pagtatapat, ramdam ni Eloise na walang halong pagkukunwari sa pagitan nila ni Kieran. Pareho sila ng nararamdaman at malinaw ang intensyon nila sa isa't isa. Mabilis at parang minadali pero walang tamang oras, araw o panahon sa mga pusong handang umibig at ibigin ng tapat. Nasa tamang edad na sila para maging seryoso sa isang relasyon. Hindi ito katulad ng paunti-unting pagpaparamdam na may pag-aalinlangan. Sa kanila'y diretsyo na may halong katapatan. Isang koneksyong bibihirang mangyari sa 2 taong nagmamahalan. Simula nang umamin sa isa't isa sina Eloise at Kieran, naging madalas na ang pagbisita ni Kieran sa mansyon para ligawan ng dalaga. Bumibisita rin si Eloise sa bahay ng binata at minsan nagpapalipas sila ng gabi sa bahay ng isa't isa. Magkasama rin silang nagsisimba tuwing linggo at sinasadya pa ni Kieran na sunduin sa mansyon ang dalaga gamit ang bago nitong motorsiklo. Second hand lang yun pero mas maganda sa una nitong motor. Hindi nila napapansin ang paglipas ng mga araw sa tuwing magkasama sila. Namalayan na lang nila, 3 buwan na pala ang nakararaan. Sa kasalukuyan, magkasama sila sa kotse ni Eloise para magsimba. Hindi sila pwedeng magmotor dahil umuulan. Pagdating sa simbahan, naunang lumabas si Kieran at pinagbuksan ng pintuan si Eloise. Napansin ng dalaga ang pagdukot nito sa bulsa bago hawakan ng kamay niya. Eloise, will you be my girlfriend? Kahit na ba napakayaman mo at simple lang akong tao, nasisiguro ko namang responsable ako at hindi kita gugutumin kung sakaling umabot tayo sa pagpapakasal. Tanong nito sabay lahad ng isang singsing sa harapan niya. Ngumiti si Eloise at walang alinlangang sumagot. Of course, I'm willing to be your girlfriend at walang kaso sa akin kahit anong estado mo sa buhay. Maging tapat ka lang sa akin at mapagmahal, sapat na yon. Isinuot ni Kieran ang singsing sa daliri niya. Hinalikan muna nito ang likod ng kanyang palad bago siya alalayang bumaba ng sasakyan. Kanina lang, mandiligaw pa niya si Kieran. Pero ngayon, kasintahan na niya ito. Ganoon kabilis ang daloy ng relasyon para sa kanilang dalawa. Isang matapat na tanong, katumbas ng mabilis na tugon. Sa loob ng simbahan, magkahawak ng kamay ang dalawa sa simula ng misa hanggang matapos. Habang unti-unting lumalabas ang mga tao, binitiwan ni Kiara ng kamay ni Eloise. Saan ka pupunta? Tanong ni Eloise nang pumunta ito sa unahan. Ibinigay ng pari ang mikropono kay Kieran at marahan pa nitong tinapik ang balikat ng binata. Para sa taong bumubuo ng buhay ko ngayon, Eloise Ginto, mahal na mahal kita. Napahinto ang mga tao sa paglabas ng simbahan nang marinig ang boses ni Kieran. Nakatuon lang si Eloise sa binata at hinihintay kung anong plano nitong gawin. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan to. Kinakabahan kasi ako. Pero may bendisyon naman si Father sa akin. Kahit papaano nabawasan ang kaba ko.
Maging tapat lang daw ako sa nararamdaman ko at sabihin kung anong dinidikta ng puso ko. Sandali itong tumawa bago ibalik ang seryosong tingin sa kanya. Eloise, aking mundo. Alam nating pareho na hindi tayo yung tipo ng tao na maraming salita pagdating sa relasyon. Sapat na mga kilos natin para maunawaan ang isa't isa. Pero ngayon, gusto kong marinig mo kung gaano ako nagpapasalamat na nakilala kita. Maraming magagandang bagay ang nangyari sa akin na nagpagaan sa nararamdaman ko. Natutong magmahal ang puso kong puno ng galit noon. Natuto ako magpatawad at ibinigay ni Lord ang gantimpalang hindi ko inaasahan. Ikaw yun, mahal ko. Nangilid ang luha ni Eloise sa taos puso at madamdaming sinabi ni Kieran. Ngumiti siya rito nang humakbang ito palapit sa kanya. Hinawakan nito ang kamay niya at marahang hinahaplos ang singsing sa daliri niya. Gusto lang kitang tanungin sa harap ng Diyos at ng mga taong narito ngayon sa simbahan. Pwede ba kitang makasama habang buhay? Iniluhod ni Kieran ng isang tuhod at saka nito inilabas ang isa pang singsing mula sa bulsa. Will you marry me, Eloise? Tuluyang bumagsak ang luha ni Eloise. Hindi niya inaasahan na ngayon ding araw mag-aalok ng kasal si Kieran. Kasasagot niya lang dito kanina at talagang nasorpresa siya. Akala niya maghihintay pa siya ng ilang buwan o taon bago siya nito yayain magpakasal. Of course, living with you for the rest of my life would be the greatest decision for me. I love you, Kieran. Kahit ngayon pa tayo magpakasal, walang problema sa akin. Ang mahalaga, ikaw ang mapapangasawa ko. Ikaw ang magiging kasama ko habang buhay. At ikaw ang magiging ama ng mga anak ko. Masuyong tugon niya. Isinuot ni Kieran ng isa pang singsing sa daliri niya. Muli nitong hinalikan ang likod ng palad niya bago tumayo at hinalikan siya sa labi. Pinalakpakan sila ng mga tao bago nagpatuloy ang mga ito sa paglabas ng simbahan. Naiwan ang dalawa sa loob habang nakatingin sa altar. Iisang senaryo lamang ang tumatakbo sa isip nilang dalawa. Ang araw ng kasal nila. Makalipas ang 4 na buwang masusing paghahanda, naganap na rin ang kasal ni Eloise at Kieran sa isang garden wedding na ginanap sa Royal Grounds. Inilabas ni Kieran ang mga naipon niyang pera para sa kasal, ngunit hindi pumayag si Eloise na magastos ang lahat ng yon. Gayunpaman, naging isang engranding selebrasyon pa rin ang okasyon na dinaluhan ng mga piling bisita. Kabilang sa mga naroon ang pinsan ni Eloise na si Clavio, mga katrabaho ni Kieran, at ang mga agent ng Fortress sa pangunguna ni na Boss Ami at Lady Mahika. At syempre, si Adaya na masayang-masaya para sa mga anak niya. Lahat ay nakangiti mula sa simula hanggang sa pagtatapos ng seremonyas. Agad ding sinundan ito ng reception at binuksan ng mansyon para sa mga bisitang nais magpalipas ng gabi roon. Samantala, ang bagong kasal ay lumipad na patungong Honolulu, Hawaii para sa kanilang honeymoon. Isang regalong ibinigay ni Boss Ami sa nag-iisang prizes ng organisasyon. Makalipas lamang ang isang taon, nagkaroon na agad ng supling sina Eloise at Kieran, isang sanggol na lalaki. Ganap na silang maituturing na isang pamilya at patuloy na nagsisika para sa kanilang kinabukasan. Nanatili si Eloise bilang agent ng Fortress kahit mayaman na siya, samantalang si Kieran ay nagpatuloy bilang warehouse manager. Magkaiba man sila ng kinamulatang buhay, pero pinagtagpo sila ng tadhana para magmahalan. Sa hirap at ginhawa, mananatili silang magkasama at magdadamayan sa hamon ng buhay. Dahil ang mga pagsubok, madali lang malampasan kung haharapin ng walang takot at may pananalig sa Diyos. Walang pagsubok na hindi mapagtatagumpayan kung ang Diyos ang sentro ng ating buhay. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.